Kahit hindi na ako umaasa sa pamilya ko, kaya ko nang buhayin ang sarili ko, at sigurado ako, sa sarili kong sipag, makukuha ko talaga ang buhay na gusto ko. HMP. Madaling sabihin, mahirap gawin. Nanay. Huwag na lang natin siyang pansinin. Tingnan natin ang ibang mga pyesa. Tara na. Hoy! Lara, ganun lang talaga si Nanay at Fiona. Huwag mo itong personalin. Ang pinanggalingan ng isang tao ay hindi nila kontrolado. Hindi mo kasalanan yan. Ayos lang. Wala akong pakialam sa iniisip nila tungkol sa akin. Ikaw lang ang importante sa akin. Basta't nasa tabi mo ako, masaya na ako. Lara, ang sweet mo. Huwag kang mag-alala. Kahit anong pagtutol nila, hindi kita pakakawalan. Patutunayan ko yan sa aking mga gawa. HMM. Ito na lang bang kwintas? Then, i-wrap mo na para sa akin. Gagamitin ko yung card ko. Walang pintong card na ito. Chloe, ang galing mo talaga. Isang simpleng bili lang. Regalo na to na libo-libo ang halaga. Pambarya lang yan. Nakikita mo yung emerald set doon? Milyon-milyon ang halaga niyan. May tunay itong halaga bilang koleksyon. Balang araw, kukuha ako ng ganyang alahas. Para ipamana bilang pamilya. Ethan. Hindi ba magandang ideya yan? Maganda nga yung set na yon. Ethan, gusto mo rin ba yung emerald set? Hindi naman. Sa tingin ko lang, maganda ang halaga niya bilang koleksyon. Pero, ang mahal masyado. Titignan ko na lang mula sa malayo. Kung gusto mo. Mabibili ko yan para sa iyo. Tingnan mo. Ito ang susi, sa glass safe na naglalaman ng emerald set na iyon. Sinasabi mo ba na ang custom jewelry na iyon ay sa iyo? Oo, akin iyon. Huwag kang magsalita ng katarantaduhan. Hindi mo ba narinig si tagapamahalak yan? Ang jewelry set na iyon ay pag-aari ng ang tagapagmana ng Apex Holdings. Isa iyong custom piece. Anong kinalaman ng isang tindera na tulad mo dyan? Eksakto. Ako nga. Pakiusap. Tigilan mo ang pagpapanggap na napaka-importante mo. Ang pagmamayabang ay isang bagay, pero ang paggamit ng sirang susi para lokohin ang kapatid ko. Sa tingin mo bibilhin namin iyon? Ikaw. Ethan, malapit na ang ating second anniversary. Kung gusto mo ito, isipin mo ito bilang regalo mula sa akin. Salamat, Lara. Magandang araw. Salamat. Sige, umalis na tayo dito. Tigilan ang pagmamayabang. Tara na, umalis na tayo. Umalis na tayo ngayon. Binibining Vance, ang pamilya Zhou, sa mga elite ng lungsod ng Baybayin, ay wala sa mapa. Ang binili nila ay pangkaraniwang kwintas lang. At naglakas loob pa silang magyabang sa harap mo, Binibining Vance. Napakababa ng klase. Huwag mo nang makisalamuha sa kanya. Nanay. Ethan, nahulog ang red along ibinigay ko sa'yo. Lara. Ethan. Lara. Hoy, sandali lang, Lara. Ethan. Huminto ka. Hintuan mo na ang kotse. Lara. Ethan. Ethan, tiyakin mong hawakan mo ang mga susi na ito. Hindi ka ba titigil? Sa panahong ganito, nagpapanggap ka pa rin? Ang anak kong si Ethan ay naghahanap ng mayamang dalagang tulad ni Chlo. Tungkol naman sa regalong dala mo, pwede mo na lang itong kunin at itago. Nanay. Huwag kang magsalita. Ginang Reed, totoong-totoo at malalim ang pagmamahal namin ni Ethan. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Makukuha ko ang susi ngayon din. Buksan ang kaha de hierro at kunin ang mga alahas. Pwede bang tumigil ka sa kakasabi ng kalokohan? Ang katulad mo ay hindi karapat-dapat maging katulong ni Chloe. Kunin mo ang basura mo at umalis ka na. Fiona, bantayan mo ang bibig mo. Buksan mo ang pinto. Aalis na ako. Kung lalabas ka sa kotse na ito, huwag mo na akong tawaging nanay. Nanay. Ikaw si Lara, tama ba? Pinapayuhan kita bago ka magsalita. Alamin mo ang lugar mo. Ang set ng esmeraldang alahas na iyon. Kahit para sa akin, 5 taon bago ko mabili. Ang katulad mo na wala namang kayamanan. Huwag kang mag-ambisyon ng labis. Ang mga tao, dapat ay malinaw sa kanilang estado at posisyon. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat.
Ang set na iyon ay nagkakahalaga ng higit pa sa milyon-milyon. Galing ito sa Sabia Mining District, ang huli sa mga mataas na kalidad na piraso. Walang katumbas ang halaga nito. Kahit bigyan kita ng 80 taon, hindi mo pa rin ito mabibili. Binigyan kita ng konti, ginawa mo ng 1 milya. Wala akong oras sa kalokohan mo. Layuan mo si Ethan. Kung hindi mo magugustuhan ang mangyayari. Nanay. Ang girlfriend ng kapatid ko, ayaw na ayaw bumitaw. Anong dapat nating gawin? Ayos lang. Ako na ang bahala. Ginang Reed. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Diretso na tayo sa punto. Hindi kayo bagay ng anak kong si Ethan. Wala rin akong magandang iniisip tungkol sa iyo. Kung alam mo ang ikabubuti mo, iwanan mo siya ngayon. Huwag mo nang palalimin pa ito, o nakakahiya ito para sa lahat. Hetong 20,000 piso. Higit pa yan sa taunang sweldo mo. Kunin mo ang pera, at lumayo ka sa anak ko. Ito ba ang ideya ni Ethan? Pinili ko na para sa anak kong si Ethan. Isang dalagang mula sa prominenteng pamilya. Isang mayamang mana. Paano siya magkaka-interes sa isang babaeng galing sa simpleng pamilya tulad mo? Ang payo ko sa iyo, alamin mo ang lugar mo. Elara, tama ba? Ang taong tinutukoy mo. Si Chloe Joe, hindi ba? Kahit papaano, may sentido komun ka. Kung mapapangasawa niya si Chloe, isang mana na tulad niya. Ang anak kong si Ethan, itataas niya ang estado ng pamilya namin. Pero ang background ng pamilya mo, malayong malayo sa amin. Ikaw, dapat tumigil ka ng mangarap at umangat sa buhay. Ginang Reed. Hindi mo alam ang background ng pamilya ko, pero nag-a-assume ka. Alam mo ba ang background ng pamilya ko? Siyempre alam ko, isa ka lang babaeng galing sa pamilyang iisa ang magulang, na may 3 kuya, malamang mahirap, kailangan mo pang magtrabaho pagkatapos ng pag-aaral. Ang pamilya namin ay hindi soup kitchen. Hindi ka namin matutulungan umahon sa kahirapan. Hayaan mong maging diretsahan ako. Naayos ko na para kay Ethan, na mag-aral sa abroad para sa kanyang masters. Sa abroad. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Ethan, narinig ko sa nanay mo na mag-a-abroad ka. Bakit wala kang sinabi? Pasensya na, Elara. Tungkol dito, dapat mas maaga kong sinabi sa'yo, pero hindi ko alam kung paano sasabihin. Sa totoo lang, ang hirap talaga ng relasyong malayo ang agwat. Natatakot akong tumanggi ka. Ayos lang. Kung para sa ikabubuti mo, sinusuportahan kita. Elara. Salamat. Elara, huwag kang mag-alala. Kapag nakakuha na ako ng degree at nakabalik, pakakasalan kita. Sige, para sa kinabukasan natin, gagawin ko ang lahat. Maghihintay ako para pakasalan mo ako. Elenan. Ethan, sumakay ka na, ngayon na. Malapit nang lumipad ang eroplano. Si Chloe ang maghahatid sa iyo. Ethan, nauubusan na tayo ng oras. Ngayon ka na aalis. Gusto mo bang samahan kita? Elara. Mamimiss kita. Diyos ko, iyon ay. Hindi ba iyon si Damian Vance, ang pangulo ng Apex Holdings? Tama ka, ang Apex Holdings ay may napakaraming subsidiary. Hindi masukat ang yaman nila. At ang pamilya Vance ang pinakamataas na dinastya ng mayayaman. Ano ang ginagawa ni Ginoong Vance dito? Elara, matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta na si Elara? Nahuhumaling na si Elara sa lalaking yon. Sinubukan na naming kausapin siya. Ayaw talaga niyang bumalik. Tama po, tatay. Ayaw niyang tumanggap ng tulong mula sa amin.
Kahit ang Esmeralda na ibinigay mo sa kanya, ipinaibalik niya. Ang ating Elara ay talagang lumaki na. Ngayon, siya na ang gumagawa ng lahat ng kanyang desisyon. Ang pamilyang Reed ng lungsod ng Baybayin ay isang panggitnang uri lamang na pamilya. Sila ay tiyak na hindi angkop para sa ating pamilya kung ang Ethan Reed na ito ay tunay na mabuting tao at tapat ang kanyang intensyon. Sa ating Elara, baka payagan ko nga, napakasalan niya ito. Ganito ang plano. Kayong tatlo, bilang kanyang mga kapatid, bantayan ninyo siyang mabuti. Suriin ninyo siya para sa inyong kapatid. Nakuha na po, tatay. Ethan, kumusta ang mga bagay-bagay dyan? Okay lang ba ang pag-aayos? Kaka-promote ko lang. Lilipat sa punong tanggapan bukas. Sigurado ako na hindi magtatagal. Bago ko sa wakas mailunsad ang sarili kong tatak ng alahas. Congratulations, okay naman ako dito. Elara, kung wala ng ibang bagay, kailangan ko nang umalis. Okay, nagbabago ang panahon, kaya mag-ingat ka. Siguraduhing magsuot ng dagdag na layer. Ang babaeng salis girl mong kasintahan ulit. Huwag kang magselos. Hindi ako nagsiselo sa kanya. Oh, siya nga pala, pina-investigate ko. Nang inspeksyonin ni Damian Vance ang mall. Ang iyong kasintahan ang nag-host sa kanya. Pero sa nakikita ko, siya ay isang mababang uri lamang na salis person. Huwag mo siyang alalahanin. Dahil nandito ka na. Pumunta na tayo sa hotel. Ikinagagalak ang pakikipagnegosyo, Ginoong Chen. Binibining Vance, aalis na po ako. Samahan palabas si Ginoong Chen. Dito po, Ginoong Chen. Binabati kita sa pagpapirmahan ng kontrata, Binibining Vance. Siya nga pala, Binibining Vance. Narito ang ipinapahanda ninyo sa akin. Ang sulat ng paghirang para sa Pangulo. Mabuti. Sa loob ng 3 taon ngayon, itinago ko kay Ethan, na ako ang nagtatag ng Stellaris Group. Ngayon ay ang gala ng pagbabalik ni Ethan. Nais kong personal na ibigay sa kanya, ang malaking Reg Along ito. Ginoong Sutton, pumunta ka sa opisyal na website ngayon, at mag-post ng anunsyo. Hirangin si Ethan Reed, bilang Pangulo ng Stellaris Group. Opo, ma'am. Ethan, ngayong gabi, sa wakas ay sasabihin ko sa iyo, kung sino talaga ako. Anong ginagawa mo rito? Gala ng pagbabalik ni Ethan ito, syempre nandito ako. At saka, may dala akong munting regalo para sa kanya. Hindi namin kailangan ang regalo mo. Umalis ka, ngayon din. Hindi ka welcome dito. Elara, 3 taon. At nakakapit ka pa rin? 3 taon na ang nakalipas. Hindi ka karapat-dapat sa anak ko. At lalo ka pang hindi ngayon. Sigurado akong hindi mo alam ito. Pero ngayon lang, inanunsyo ng Stellaris Group na hinirang nila ang anak ko bilang kanilang pangulo. Ha, alam ko. Ang titulong Pangulo, ang regalo ko. Ikaw, isang hamak na salesperson, ang magdedesisyon sa Stellaris Group. Huwag kang magbiro. Alam mo ba, na ang Stellaris Group ay isang malaking korporasyon na lahat ay gustong-gustong makapasok at may lakas ka pa ng loob na magsalita ng kalokohan dito. Gusto mo bang tawagan ko ang seguridad ngayon din at ipapalayas ka? Ginoong Reed. Ethan, bumalik ka na. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nalaman ko lang, sa social media mo. Hoy, may regalo, ako para sa iyo. Tama na, dahil nandito ka na. Manood ka na lang, naghanda rin ako ng munting bagay para sa'yo. Talaga. Bakit mukhang galit na galit si Ethan? Dahil ba sa lihim kong itinatag ang Stellaris Group at hindi ko sinabi sa kanya? Pero, sabi niya, may regalo siya para sa akin. Baka sa wakas ay tutuperin na niya ang pangako niya sa akin noong 3 taon. Elara. Pangako ko sa'yo, Elara, kapag nakapagtapos na ako at nakabalik, pakakasalan kita. Pangako, maghihintay ako. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo, sa aking gala ng pagbabalik. Ngayong araw, nais kong samantalahin ang pagkakataong ito upang mag-anunsyo ng 2 kahangahangang bagay. Una, kamakailan lang, ako ay hinirang bilang punong ehekutibong opisyal ng Stellaris Group, ang nangungunang tatak ng alahas. Stellaris Group, iyon ang tatak na biglang sumikat sa nakaraang 3 taon. Ang luxury jewelry brand. Narinig ko na ang halaga nito sa merkado, ay higit pa sa lahat ng iba pang mga tatak ng alahas. Na pinagsama-sama. Kakabalik lang ni Ginoong Reed, at nakuha na agad ang posisyon ng Pangulo. Talagang pinapangarap ng lahat. Ethan, kapag ikaw na ang opisyal na Pangulo ng Stellaris Group, iyayaya kita sa amin, para makilala ang pamilya ko. Hindi na sila maglalakas loob, natutulan tayo dahil sa iyong pinagmulan. Ang pangalawang anunsyo ko ay tungkol sa isang mahalagang yugto sa aking personal na buhay. Habang nasa ibang bansa ako para sa grad school, may isang babae na tumayo sa tabi ko, sumuporta sa akin, at naghintay sa akin sa loob ng 3 taon. Sa totoo lang, kung wala siya, hindi ako magiging kung sino ako ngayon. Ngayong araw, narito siya kasama natin. Sino ang tinutukoy niya? 3 taon na ang nakalipas.
Ako ay nangako na. Kapag nakapagtapos na ako at nakabalik, pakakasalan ko siya. Ngayong araw, mag-propose ako sa kanya dito mismo sa harap ninyong lahat. Ethan, alam kong naalala mo. Si Ginoong Reed ay isang rising star. Nagtataka ako kung sino ang sadyang mapalad na nakakuha ng kanyang atensyon. Nako, naiinggit ako, ang babaeng iyon. Ngayon, pakitanggal po ang aking nobya na sumama sa akin sa entablado. Ngayon, hayaan niyong ipakilala ko ng formal, ang aking nobya, ang tagapagmana ng pamilya Zhou, si Chloe Zhou. Chloe, May mga taong hindi alam ang kanilang lugar. Wala silang ideya kung sino talaga sila. Palagi kong sinasabi, hindi lang kayo, mula sa parehong mundo. Ngayon naiintindihan mo na, gaano kalaki ang agwat. Elara, hindi mo pa rin iniisip na makakapag-asawa ka ng mayaman, di ba? Tumingin ka ng mabuti sa salamin. Akala mo ba ay karapat-dapat ka para kay Ethan? Ethan, mas mabuting magsimula kang magpaliwanag. Ano ba ang nangyayari? Binibini, kailangan mong umalis. Bitawan mo ako. Kailangan kong umakyat doon at humingi ng mga sagot. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako ang nobya ni Ethan, si Chloe Zhou. ngayon, nais kong samantalahin ang perpektong sandaling ito para mag-propose sa babaeng mahal ko. Chloe, pakakasalan mo ba ako? Pakakasalan kita. Naiintindihan ko. Tatay, ang mahal na kumpanya ng iyong anak, ang Stellaris Group, ay kakalabas lang ng opisyal na anunsyo na hinirang si Ethan. Bilang pangulo nito, narinig ko na itinatag itong kumpanya ni Elara para lang kay Ethan. Tama, nasaan si Elara? Kasalukuyan siyang nasa gala ng pagbabalik ni Ethan at plano niyang ipasa ang kumpanya sa kanya. Ngayong araw, ang ating Elara ay talagang kahanga-hanga. Sa murang edad, ang kanyang talino sa negosyo ay ganito na kahusay. Hindi lang siya nagtayo ng kumpanya, pinagtagumpayan pa niya ito ng malaki. Dati kong iniisip na bata pa lang siya, hindi pa ganap na mature. Pero ngayon nakikita ko na ang kanyang nararamdaman para sa batang ito ay tunay. Tatay, sinabi mo noon, basta't sina Ethan at Elara ay tunay na nagmamahalan, hindi ka tututol. 3 taon na ang nakalipas, magkasama pa rin sila, hindi ba't yun ay nagpapatunay na sila'y tapat sa ganoong kaso? Ipapagawa ko ang kontrata sa kasal. Makikipag-alyansa tayo sa pamilya Reed at bibigyan sila ng isang marangyang kasal. Sa madaling salita, hindi natin dapat hayaan na mapahamak ang mahal kong anak. Hoy, tatay, tungkol dito, bakit hindi natin ipaubaya ito sa magnate ng lungsod ng Baybayin, si Silas Zhang? Siya ang general na tagapamahala ng Apex Holdings sa lungsod ng Baybayin. Sige, gagawin natin ang sinasabi mo. Isa pang bagay, kayong tatlo, maghanda, sumama kayo sa akin para makilala ang magiging manugang kong lalaki. Ngayon ang gala ng kanyang pagbabalik at may regalo ako para sa kanya. Ang ganda, no? Ito ay singsing na diamante na may bigat na 4.25 karat. Pinagawa ito ni Ethan para lang sa akin. Ethan, pinanggako mo sa akin. Babalik ka pagkalipas ng 3 taon at pakakasalan mo ako. Nag-antay ako sa'yo ng buong 3 taon. At ngayon, may iba ka ng kasama. Nakapag-propose ka na sa kanya. Paano mo nagawa ito sa akin? Ethan, may mga bagay na dapat mong ipaliwanag sa kanya para tumigil na siya sa paghahabol sa'yo. Elara, kailangan mong maintindihan, hindi na tayo magka-level. Ang pangarap mong mag-asawa ng mayaman, tapos na. Hindi magkalibel. Ibinigay ko sa'yo ang Stellaris Group para lang mapawi ang agwat natin. Hindi ko inakala na makakahanap ka ng ibang babae. Stellaris Group, anong kinalaman mo doon? Huwag mong subukan. Kunin ang kredito para doon. Alam ko ng eksakto kung ano ang iniisip mo. Ngayong naging matagumpay na ako. Gusto mong sumakay ng libre ha? Kalimutan mo na yan. Gusto kong sumakay ng libre. Ethan, hindi ko inakalang ganyan ka pala. Ako ngayon ay ang pangulo ng Stellaris Group. At ikaw ay nananatiling isang alipin ng sahod sa pinakamababa. Sa totoo lang, akala mo ba na ang isang tulad mo ay karapat-dapat na tumayo sa tabi ko?
Tatay, nandito na tayo. Pasok na tayo. Kaya sa paningin mo, ganito ang klaseng tao ako. Wala ka bang kahit kaunting pag-usisa tungkol sa regalo ko para sa iyo, kung ano talaga ito? Ang kaawa-awang munting regalo mo ay hindi karapat-dapat sa oras ko. May malakas na tagapagtaguyod na sumusuporta sa akin ngayon. Walang hanggan ang kinabukasan ko. Elara, iminumungkahi kong tanggapin mo na lang ang katotohanan. Huwag mong isiping mababalik mo ako sa mga maliliit na trick mo. Tagapagtaguyod. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang tinatawag mong tagapagtaguyod ay ako? Sulat ng paghirang. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba halata? Ito ang sulat ng paghirang para sa Pangulo ng Stellaris Group. Sa simula, gusto kong ibigay ito sa iyo bilang regalo, pero ngayon nakikita ko, hindi ka nga karapat-dapat dito. Bakit nasa iyo ang sulat ng paghirang? Huwag mong sabihin. Ikaw ang tagapagtatag ng Stellaris Group. Sa wakas, gumagamit ka na ng utak mo. Tama ka, ang posisyong Pangulo na hawak mo, ibinigay ko iyon sa iyo. Elara, tumigil ka sa pagmamayabang. 3 maikling taon lang ang kinailangan ng Stellaris Group para maging numero 1 sa industriya. Paano magagawa ng isang karaniwang tao tulad mo? Iyon, kakakuha ko lang ng balita na ang tagapangulo ng Apex Holdings ay darating sa iyong gala ng pagbabalik para personal na magdiwang sa iyong paghirang. At ikaw, ano ka talaga? Ang tagapangulo ng Apex Holdings. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang Apex Holdings ay kumpanya ng pamilya ko? Nababaliw ka na ba? Ang pagsumiksik sa tagumpay ng Stellaris Group ay isang bagay. Pero ngayon ay nangahas ka pang magsinungaling na may koneksyon sa Apex Holdings. Alam mo ba kung gaano kalawak ang imperyo ng negosyo ng Apex Holdings? At nangahas ka pang sabihin sa iyo iyon? Elara, muntik na akong maniwala. Ilang taon na tayong hindi nakikita at talagang umunlad ang talento mo sa pagsisinungaling. Kaya pala sa lahat ng mga taong ito, wala kang naging pag-unlad. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka. Sige. Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo. Tapos na tayo. Sana. Hindi mo ito pagsisihan. Ako, si Ethan Reed, ay hindi nagsisisi sa kahit ano. Umalis ka. Nagpapakatapang ka pa? Ang lakas ng loob mong manakit sa akin. Mga gwardiya, hulihin siya. Magbabayad ka para dito. Sinusumpa ko. Magbabayad kayong lahat. Nangahas kang manakit sa akin. Ngayon, matututunan mo ang kahulugan ng paglaban sa akin. Dumating na ang Apex Holdings. Elara, patay ka. Sino ang nangahas na humipo sa kanya? Sino ang may lakas ng loob na hawakan siya? Bilisin mo. Tatay, talagang hinawakan nila si Elara. Wala talaga silang respeto sa batas. Ngayon, hindi sila makakatakas ng basta-basta. Damian, sa iyo ko ipinagkakatiwala ang bagay na ito. Ang mga nambuli kay Elara ay dapat magbayad. Huwag kang mag-alala, tatay. Tungkol dito, ako na ang bahala. Ginoong Vance, ano ang dahilan ng inyong pagpunta rito? Ethan, ito ang tagapangulo ng Apex Holdings, si Damian Vance. Kumusta, Ginoong Vance? Kilala mo ako? Kung gayon, hindi na ako magpapakilala pa. Magsalita ka, ano ba talaga ang nangyayari rito? Hindi ako makapaniwala na nagalit pa sila kay Ginoong Vance. Talagang nakakatakot ang mga paraan ni Ginoong Vance. Sino mang makagalit sa kanya ay malamang nahaharap sa malaking problema. Ethan, ano ang nangyayari? Bakit tinala ni Ginoong Vance ang napakaraming tao? Ang hotel ng tuktok ay ari ng Apex Holdings. Kaya normal lang na narito si Ginoong Vance. Siguro si Elara ito. Nagpanggap siya bilang Apex Holdings. Nagalit kay Ginoong Vance. Kaya't pumunta sila rito para humingi ng paliwanag. Ginoong Vance, ganito po kasi, napakasama ng babaeng ito. Sadyang naghanap siya ng gulo sa gala ng pagbabalik ni Ethan.
At sinubukan niyang sirain ang relasyon ni Ethan at ng aking hipag, kaya't binigyan namin siya ng leksyon. Mga babaeng katulad niya, marami na kaming nakita. Nangangarap pa rin siyang umangat sa lipunan sa pamamagitan ng pagpapakasal sa pamilya Reed. Panaginip lang iyon. Mga tanga. Alam niyo ba kung sino siya talaga? Binibining Vance. Ito ang babaeng nagkakagulo rito. Bakit mo ako sinuntok? Babala lang iyon. Galit na galit ako ngayon. Kaya kayong lahat ay itatapon ko sa internasyonal na tubig. At hayaan ng mga isda na kainin kayo. Makinig kayo. Si Elara ay... Hindi na kailangang magpaliwanag pa sa kanila. Mula ngayon, puputulan ko na ang lahat ng ugnayan sa kanila. Sinabi na ni Elara. Isasama ko si Elara para magpahinga. Tungkol naman sa mga taong ito, ikaw na ang bahala sa kanila. Tara na. Mga gwardya. Palabasin niyo sila. Hoy! Hoy! Bitawan mo ako. Mula ngayon, walang sino man mula sa pamilyang Joe o Reed ang papayagang pumasok sa hotel ng tuktok. Binibining Vance, ano ba ang ginagawa mo? Ngayon ay ang gala ng pagbabalik ni Ethan. Nag-propose lang siya sa akin dito. Habang pinapanood ng lahat, paano na akong makikita sa mga tao pagkatapos nito? Makikita sa mga tao? Wala ka bang kahihiyan? Pagkatapos ng lahat, ako ay ang tagapagmana ng zoo group. Hindi mo naman kailangang pahiyain ako ng hayagan dahil lang sa isang walang kwenta, hindi ba? Isang walang kwenta? Tinatawag mo bang aking kapatid na si Elara na walang kwenta? Ano? Sinasabi mo bang kapatid mo si Elara? Ginoong Vance, nagbibiro ka lang, di ba? Imposibleng si Elara, ang kapatid mo. Nagbibiro? Mukha ba akong nagbibiro? Hayaan mong linawin ko para sa'yo. Si Elara ay aking sariling kapatid. Siya ang bagtong at tangi naming paborito sa pamilya. Ang pag-agaw sa walang hiyang yun ay isang bagay, pero naglakas loob ka pang hawakan siya? Sabihin mo sa akin, paano mo inaasahang palalampasin ko ito? Ginoong Vance, sa totoo lang, hindi ko alam na kapatid mo pala siya. Kung alam ko, hindi ko gagawin yon. Unang pagkakamali ko lang yon. Kaya pakiusap, patawarin mo ako. Lumayas ka sa harap ko. Mga gwardya, itapon siya sa labas. At ang Joe Group ay patalsikin mula sa buong industriya. Sisiguraduhin kung ang pamilya mo ay hindi na makakabangon. Isa pang bagay. Makinig ka, kung may lumabas na kahit isang salita tungkol sa kapatid ko, ngayong araw, hindi ka naaabot sa bukas. Ginoong Vance, Bakit ang tagal ni Chloe? Hindi mo ba iniisip na may nangyaring masama? Huwag kang mag-alala. May mga koneksyon si Chloe sa Apex Holdings. Baka, nasa loob siya at nakikipag-ayos. Maghintay lang tayo ng kaunti. ay, lumalabas na siya. Chloe, bakit ang tagal mo? Chloe, Umalis ka, lumayo ka sa akin. Chloe Zhao, anong nangyari at bigla kang sumabog? Ethan, ang pagkikita natin ay isang sumpa, kung hindi dahil sa'yo. Hindi ko sasalubungin ang pamilya Vance. Pinatalsik mo ang pamilya ko mula sa buong industriya. Huwag ka nang magpakita sa harap ko. Oh, gugulpihin kita sa tuwing makikita kita. Pinatalsik. Galing ka sa Apex Holdings. Hindi ba't narito ka upang batiin ako sa aking pagtatalaga bilang Pangulo ng Stellaris Group? Chloe, anong nangyayari? Umatras ka. Mula ngayon, tapos na tayo. Kung talagang gustong-gusto mong magpakasawi, huwag mo akong idamay. Ano ba talaga ang nangyayari? Kailan pa naging ganito si Chloe? Parang ibang tao na. Teritoryo ito ng Apex Holdings. Mukhang gawa ito ni Elara. Ang babaeng iyon na walang inat at social climber. Sinubukang makipag-close sa Apex Holdings. At naidamay si Chloe. Kasalanan lahat ng babaeng iyon. Elara, hintayin mo lang. Kapag ako na ang naging Pangulo ng Stellaris Group, ikaw ang una kong haharapin. Mga mababaw na sugat lang ang meron, si Binibining Vance. Pagkatapos lagyan ng gamot, magiging maayos na siya sa loob ng ilang araw. Mabuti naman. Tagapangulo Vance. Aalis na po ako. Tatay. Sumang-ayon ka na sa kasal ng mga Reed at Elara. Sino ang mag-aakalang gagawin ng lalaking iyon? Ang ganoong bagay? Kailangang turuan ng leksyon ng isang tao. Mayabang ang lalaking iyon at mapag-ambisyon sa kapangyarihan. Buti na lang at nakita natin ang tunay niyang ugali ng maaga. Kung talagang pumasok siya sa pamilya natin, wala na sanang katahimikan. Nakausap ko na ang pamilya Joe, Elara. Kailangan mo pa bang mamagitan ang kuya mo at turuan ng leksyon ang pamilya Reed? Hindi na kailangan, Damian. Alam kong para sa ikabubuti ko itong ginagawa mo. Pero pagkatapos nito, gusto ko lang na ituon ang lahat ng lakas ko sa pagpapatakbo ng Stellaris Group ng maayos. Tungkol naman kay Ethan Reed. Ayaw ko nang makita o marinig pa siya muli. Elara, anak, HMM. ano ba ang ginagawa mo? Tatay, hindi ba't sinabi lang ng doktor, mga mababaw na sugat lang ito, wala namang malala. Sa ngayon, dapat kong buuin ang sarili ko. At alagaan ng maayos ang kumpanya at mga empleyado nito.
Talagang nagsisimula ng ipaalala sa akin ni Elara ang parang si tatay nung kasagsagan niya. Iyan ang anak ko, isang tunay na Vance. Sa lahat ng mga taong itinatayo ni Elara ang kanyang negosyo, hindi siya minsang umasa sa impluensya o prestihiyo ng pamilya Vance. Bilang kanyang ama, panahon na upang tulungan ang kanyang karera. Sa susunod na linggo ay kaarawan ni Elara. Maghahanda ako para sa kanya ng isang grandeng handaan sa kaarawan. Sa panahong iyon, imbitahan ko ang lahat ng mga piling tao ng lungsod ng baybayin. Sisiguraduhin kong makakamit ng ating Elara ang respetong nararapat sa kanya. Magandang umaga, Binibining Vance. Binibining Vance, nakabalik ka na. Ano ang ginagawa mo na? Nakasuot ng uniforme ng kawani ng tindahan? Nagsusuri lang ako ng isa sa ating mga tindahan. Wala akong oras magpalit. Trabaho lang, hindi mahalaga kung ano ang suot ko. Siya nga pala, sa ilang araw, may kaganapan sa networking ng industriya. Gumawa ka ng kontrata para sa akin. Opo, ma'am. Kamusta? Ginoong Liu. Ethan, dito ka na ba magtatrabaho? Mula ngayon. Ang ganda ng lugar na ito. Sa loob lang ng 3 taon, ang Stellaris Group ay lumaki ng ganito. Ethan, ako at si Fiona ay aasa sa iyo mula ngayon. Nanay, hindi na kailangang magsalita ng ganyan. Sige na, nanay. Kapag nagsimula na ako rito, bibigyan ko kayo ni Fiona ng posisyon bilang ehekutibo. Pero, ikaw ang bagong pangulo rito. Bakit walang sino man dito para salubungin ka? Ang mga taong ito sa Stellaris Group, para saan ba sila? Sino ka? Ang kapatid kong lalaki dito ay ang bagong pangulo ng Stellaris Group. Ethan Reed. Naalala ko na, Ikaw ang taong personal na kinuha ni Binibining Vance bilang pangulo. Binibining Vance. Opo, si Binibining Vance ang tagapagtatag ng Stellaris Group. Dito po, Ginoong Reed, isasama ko kayo para makita siya. Ang opisina ni Binibining Vance ay narito mismo. Tuloy po kayo, Ginoong Reed. Elenan, Ethan, tingnan mo ang sarili mo. Ang importante mo na ngayon. Parang hari ang trato nila sa iyo. kapag ako na ang namamahala rito, syempre hindi sila maglalakas loob. Halika na, pasok na tayo. Magandang hapon, Binibining Vance. Ako si... Elara, anong ginagawa mo rito? Nasaan ang tagapagtatag ng Stellaris Group? Malinaw naman. Ako ang tagapagtatag ng Stellaris Group. Tigilan mo ako, dahil lang sa nagkataon na pareho. Ang apelyido natin, akala mo ikaw si Binibining Vance. Ngayon naintindihan ko na. Dahil ba kahapon, sa gala ng pagbabalik, narinig mong, sumasali ako sa Stellaris Group, kaya nag-aabang ka rito para sa akin. Ethan, paano ko kaya hindi napansin noon? Na ang yabang at makasarili mo pala, hindi ako ganon kabagot. At siguradong hindi ako narito para sa'yo. Nandito ka ngayon, at hindi dahil sa kapatid ko. Ano pa kaya ang ibang dahilan? Huwag mong sabihin, narito ka para sa isang job interview. Tingnan mo ang suot mo, uniforme ng isang tindera. At naglakas loob kang umupo sa upuan ng kapatid ko. Umalis ka. Ngayon na, ikaw, isang hamak na tindera. Paano ka naglakas loob na umupo sa silya ng Pangulo, maniwala ka man o hindi, maaari kong ipapalayas ka ng anak kong si Ethan. Ngayon din. Palayasin ako. Sa palagay ko, wala kang autoridad. Lahat kayo ay siguradong sigurado na si Ethan ang Pangulo. Kung gayon, gusto kong malaman. Natanggap mo ba talaga ang sulat ng paghirang bilang Pangulo? Anak, natanggap mo ba o hindi? Ako. Hindi ko pa natanggap ang sulat na yon. Pero sinabi ng Stellaris Group na ihahatid nila yon. Tapos wala. Huwag mong sabihin. Tama ang hula mo. Ang sulat ng paghirang mo bilang Pangulo ay pinunit ng sarili mong kamay. Kunin mo na ang gamit mo, at umalis ka na. Impossible, isa ka lang, isang simpleng salesperson. Paano napunta sa'yo ang sulat ng paghirang na yon? Elara, huwag kang magsisinungaling sa akin. Sinabi ko na sa'yo. Ako ang tagapagtatag ng Stellaris Group. Eke, sinasabi mo bang, iyo ang Stellaris Group, dito ka lang matapang, sa harap namin. Hindi ka ba natatakot mapilayan ang dila mo?
Sino ba ang akala nila sila? Ang lakas ng loob na sumigaw kay Binibining Vance ng ganoon. Siya ang bagong hirang na pangulo. Pero, paano niya hindi kilala si Binibining Vance? Ang tagapagtatag, hindi kaya siya ay isang mandaraya? Umalis kayo dyan. Ginoong Sutton, tamang-tama ang dating mo. Maglabas ka ng notice ngayon din. Buwagin ang posisyon ni Ethan Reed bilang Pangulo. Ayokong makita silang muli. Alisin mo sila sa harap ko, ngayon din. Tawagin ang seguridad dito, ngayon din. Alam mo ba kung sino si Ethan? Ano ang lakas ng loob mong paalisin siya? Hoy, hoy, Ano ba ang ginagawa mo? Ang anak ko ay, ang bagong pangulo ninyo. Tingnan natin, alin sa inyo ang may lakas ng loob na hawakan kami. kaya ikaw siguro ang namamahala dito. Lara, siya ay nagpapanggap bilang tagapagtatag ng kumpanya nyo. Kailangan nyong paalisin ang mandarayang ito. Ngayon din, Tama, si Ethan, ang Pangulo ng Stellaris Group. Ang opisina na ito ay dapat sa kanya. Pinapagamit ninyo itong opisina sa mga walang kinalaman na tao. Mayroon ba kayong patakaran dito, mga walang kinalaman na tao? Ako ba ang pinag-uusapan? Ano sa palagay mo? Ikaw lang ang tao dito, na hindi ka bilang sa Stellaris Group. Palalayasin kita ngayon din. Umalis ka. Hoy! Ano ang ginagawa mo? Mga bulag at tanga kayong lahat, ang dapat palayasin ay kayo. ano ang ibig mong sabihin? Ito ang mga papeles ng pagtatapos mo, Ethan Reed, mula ngayon. Ang Stellaris Group ay opisyal na nagbabawi sa iyong paghirang. Ikaw ay permanenteng nakalista sa blacklist at pinagbabawalan sa buong industriya. Tinanggal nila ako. Sa anong dahilan? Ako ang tagapagtatag ng grupong ito at ang itinalagang pangulo nito. Ikaw, wala kang karapatang pambabastos na tanggalin ako. Kahit na ako ay tatanggalin. Maniniwala lang ako kung mismong ang tagapagtatag ang magsasabi sa akin ng harapan. Saka lang ako maniniwala. Sa aming Stellaris Group, ang pangunahing pamantayan sa pagkuha ng empleyado ay ang pagkatao at ang pag-uugaling walang kapintasan. Hindi ka umabot sa aming pamantayan. Seguridad, palabasin nyo silang lahat. Bitawan mo ako, huwag mo akong itulak, kayong mga nag-post ng anunsyo sa opisyal na website kaninang umaga. At ngayon, basta-basta nyo na lang ako tatanggalin. Nasaan na ang sinasabi nilang dignidad ng isang malaking kumpanya? Eksakto, ganito ba ang paraan ng isang malaking kumpanya? Sa pagpapatakbo, narito na kami para sa aming unang araw, na ngayon ay tatanggalin at ikakalat pa. Paano na ang aming mukha? Paano na kami makakaharap sa iba? Ang ugali mo ay kaiyahiya at hindi ka nababagay sa posisyon. Anong dignidad ang pinagsasabi mo? Dapat mong pag-isipan ang mga ginawa mo, dalhin nyo sila palayo. Nasaan si Binibining Vance? Kailangan kong makausap siya, ng harapan. Bitawan. Bitawan mo ako. Gusto kong makita si Binibining Vance. Natapos mo na ba ang kontrata na ipinapaghanda ko sa iyo? Ayon sa mga patakaran ng Asosasyon ng Industriya, ang aming darating na kaganapan sa networking ng industriya ay aming Stellaris Group ang mag-ho-host. Inaanyayahan ng ibang mga kumpanyang dumalo. Sa panahong iyon, ikaw ang mag-a-announce ng aming pinakabagong kasosyo. MMHMM. Kung gayon, ang bagay na ito ay nasa iyong mga kamay na. Naiintindihan. Umalis ka na, kung maglakas loob kang magpakita dito ulit, magbabayad ka. Ang saklap naman. Bakit ba sunod-sunuran si Ginoong Sutton kay Elara? Baka naman si Elara ay talagang... Impossible. Matagal akong kasama ni Elara. Alam ko kung ano siya, tungkol naman sa relasyon niya, sa Stellaris Group, sa tingin ko, nakatanggap lang siya ng trabaho, bilang tindera sa isa sa kanilang mga tindahan. Yun lang yun. Ngayon ayaw na akong makita ni Binibining Vance. Siguro pumunta siya sa grupo, at siniraan ako, winasak ang reputasyon ko. Ethan, gusto lang niyang sirain ang karera mo. Sirain ang karera ko, wala siyang kakayahan para doon. Tatawagan ko si Chloe ngayon din. Para maghanap siya ng paraan. Bilis, bilis. Hello. Chloe, natanggal ako sa Stellaris Group. Kailangan mo akong tulungan. Ethan Reed, sobra mo nang pinahamak ako. Anong lakas ng loob mong tawagan ako? Makinig ka, sumali ka sa maling tao. Kahit ang Diyos ay hindi na makakapagligtas sa iyo ngayon. Ikaw at ako ay walang kinalaman sa isa't isa. Huwag mo na akong tawagan. Hello. Hello, Chloe. Hello, ang numerong iyong binyal ay kasalukuyang hindi maabot. Buwisit. Ang lugar para sa kaganapan sa networking ng industriya sa loob ng 3 araw ay naayos na. Tingnan natin ang pag-aayos ng lugar na yon. Narinig ko lang kayong sabihin, ang Stellaris Group ay mag-host ng kaganapan sa networking ng industriya sa loob ng 3 araw. Tama ba?
Kung gayon, dadaluhan ba ng inyong binibining Vance? Siyempre naman, ang kaganapang ito sa networking ng industriya ay personal na hinahost ni Binibining Vance. Tama, kung interesado kayo sa kaganapan, maaari ninyong malaman ang karagdagang detalye sa aming opisyal na website. Sige, salamat. Maria, bakit ka ngumingiti? Narinig mo sila, di ba? Sa kaganapan sa networking ng industriya sa loob ng 3 araw, ay personal na naroon si Binibining Vance. Yun ang pagkakataon mong hanapin siya, at ipaliwanag ang lahat ng harapan. Pagkatapos ay mababalik ang posisyon mo bilang Pangulo, sa lalong madaling panahon. Eksakto, basta makita ko lang si Binibining Vance, sigurado akong papayag siya, na ibalik ako. Ethan, may kakayahan ka at maganda ang itsura mo. Yung Binibining Vance noon, nagsumikap para gawin kang Pangulo. Malamang matagal na niyang gusto ka, kapag naging kasintahan ka na ni Binibining Vance. Sigurado ako pagkatapos noon, walang maglalakas loob na kalabanin ang pamilya natin. Mukhang marami sa mga kasama natin sa industriya ang interesado sa networking event na ito. Ang daming tao. Ginoong Sutton, nakahanap na ba tayo ng magandang kasosyo? Mahigit 80 kumpanya ang nagbid sa proyektong ito. Ang dalawang pinakaakma sa ating pamantayan ay ang Lunar Group at Zenith Group. Bago pa man umangat ang Stellaris Group, ang posisyong numero 1 ay palaging pinag-aagawan ng dalawang iyon. Nakuha ko. Pag-iisipan ko ito, at pipili ng isa para makipagtulungan. Opo, ma'am. Punong-puno ang lugar, ngayon. Siyempre, ang tinatawag na networking event na ito ay mukhang tungkol sa pagbabahagi ng kaalaman sa industriya. Pero sa totoo lang, narito silang lahat para sa pinakabagong tender ng Stellaris Group. Kapag ako na ang Pangulo ng Stellaris Group, sila na ang maghahabol sa akin. Eksakto. Ethan, ikaw na naman. Lara, bakit mo ako sinusundan kahit saan? Stalker ka talaga. Ikaw ang sumusunod sa akin. Ako? Sumusunod sa'yo, nakakatawa. Alam mo ba kung anong klaseng event ito? Ito ay isang eksklusibong networking event. Para sa industriya ng alahas, lahat ng nandito ay importante. Ano ang ginagawa mo dito? Ako ang nag-organize nito. Siyempre nandito ako. Ikaw ang nag-organisa ng kaganapang ito. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ang kaganapan sa networking ng industriyang ito ay inorganisa ni Binibining Vance ng Stellaris Group. Anong kinalaman niyan sa isang walang kwentang tindera? Anong pakialam mo? Bakit ka nandito? Alam ng lahat na ito ay teritoryo ng Stellaris Group. Ang anak kong lalaki at ang tagapagtatag ng Stellaris Group ay napakalapit. Ang kaganapan ngayon ay tungkol sa hinaharap na direksyon ng pakikipagsosyo ng Stellaris Group. Sa ganitong mahalagang okasyon, paano kami makakaliban? Napakalapit na relasyon. Sigurado ka ba dyan? Ano pa? Noong pag-uwi ni Ethan sa bansa, ang tagapagtatag ng Stellaris Group, sa opisyal na website ng kumpanya, ay gumawa ng anunsyo, na hinirang ang kapatid kong lalaki bilang pangulo ng grupo. Tiyak na nakita niya, ang kanyang talento at kakayahan. Bukod pa riyan, napakagwapo ni Ethan. Narinig ko, ang tagapagtatag ng Stellaris Group, ay isang babae. Sino ang nakakaalam? Nagustuhan na niya ang kapatid ko. Eksakto, sa aking pambihirang ganda at talento. Ang pagwawagi sa puso ni Binibining Vance ay usapin lamang ng panahon. Kapag nangyari yon, kalimutan mo na itong kaganapan sa networking ng industriya. Kahit ang mismong Stellaris Group ay magiging akin na para kunin. Akala mo talaga angat ka, ano? Palagi kong inisip na mapagmalaki ka lang. Hindi ko inakala na gagamitin mo rin ang personal na damdamin para umangat. Ginamit mo na talaga ang lahat ng paraan. Damdamin, kumpara sa karera ko, wala silang halaga. Matagal tayong magkasama. Talagang hindi mo alam kung bakit. Ko iniwan ka, wala kang pinanggalingan, walang koneksyon, walang kinabukasan, isang walang kwentang tindera lang. Wala kang naitutulong sa karera ko, kaya nga kita iniwan. Eksakto, 20 anyos na kayong dalawa. Pero si Binibining Vance tagapagtatag na. Halaga ay 10-10 milyon. Ikaw, wala ka pa ring pera. Ang laking agwat na iyan ay hindi kayang abutin ng isang tulad mo sa buong buhay mo. Kung ikaw ang tagapagtatag ng Stellaris Group, pinakasalan ka na sana ni Ethan noon pa. Sayang. Hindi ka man lang katumbas ng isang hibla ng buhok ni Binibining Vance. Ang tagapagtatag ng Stellaris Group. Parang akala nyo lahat espesyal siya. Paano kung sabihin ko, hindi siya kasing galing nang iniisip nyo? Ang Stellaris Group ang nangungunang tatak ng alahas. Napakamakapangyarihan ang tagapagtatag nito at pambihira ang kakayahan. Sa hinaharap, maaari pa siyang makapasok sa listahan ng mayayaman. Isang walang kwentang tindera tulad mo ay walang alam sa tunay niyang halaga. Kaya tumigil ka na sa pagdadaldal dito.
Sa isang mapagmataas na pamilya tulad ng inyo, hindi katakatakang nabaluktot ang mga prinsipyo nyo. Kung makakarating ka sa tuktok ng isang hakbang, sino ang may pakialam kung paano? Lara, baka baguhin ito ang lahat ng iniisip mo tungkol sa akin, pero ngayong araw, mapapangibig ko si Binibining Vance. Hindi ba't ikakasal ka kay Chloe Joe? Paano mo nagawa sa kanya ito? Huwag mong banggitin sa akin ang babaeng iyon, wala na siyang koneksyon sa akin. Ngayon kahit na ano pa. Ako, si Ethan Reed, ay lalaki ni Binibining Vance. Ethan Reed. Sir, tama ba ang naririnig ko? Ikaw ay ang maalamat na Ethan Reed. Maalamat. Ako, at ikaw. Marami na akong narinig tungkol sa'yo. Matagal na kitang hinahanap. Hinanap ko ang mga tao mula sa Stellaris Group at nagtanong-tanong. Sabi nila ang Stellaris Group ay itinatag ni Binibining Vance, partikular para sa kanyang nobyo, Ethan Reed. Hindi ko inakala na ikaw pala ito. Totoo ba? Sinasabi mo bang ang Stellaris Group ay itinatag para sa akin? Lubos na totoo. Ethan, kaya ang tagapagtatag ng Stellaris Group may gusto sa iyo simula pa noon. Ginoong Reed. Ako si Caleb Q mula sa Lunar Group. Narito ang $1,000,000. Sana, makapagbigay ka ng magandang salita para sa akin, sa harap ni Binibining Vance. $1,000,000. Tama yan. Ang aming Lunar Group talagang gustong manalo sa bid na ito, sa kasalukuyang tender. Kung sa tingin mo ay hindi ito sapat, narito ang $5,000,000. $5,000,000. Ethan, dahil pinahahalagahan ka ng lubusan ni Binibining Vance, kailangan mong samantalahin ng husto. Ang pagkakataong ito, siguraduhin mas lalo pa siyang magtiwala sa iyo. Ang kinabukasan ng ating pamilya ay nakasalalay sa iyo. Ethan, kaya pala, si Binibining Vance mula sa Stellaris Group, ganoon kalaki ang impluensya. Dati, ang mga importanteng taong ito, hindi man lang natin sila makatagpo. Ngayon, sila pa ang nagyayapos sa atin. Mula ngayon, huwag mo na siyang tawagin Binibining Vance, tawagin mo siyang Hipag. Pagdating ni Binibining Vance, dapat magpakita ka ng magandang asal. Naiintindihan mo? Anong nakakatawa? Ikaw pala ang namamahala sa Lunar Group. Ang kumpanya nyo sa industriya ng alahas sa lungsod ng Baybayin ay kilalang kilala. Kailangan ba talagang gumamit ng mga palihim na paraan para masiguro ang pagpanalo sa bid? Kapag maayos ang trabaho sa likod ng mga eksena, ang lahat sa harapan ay natural na nagkakasundo-sundo. Ito ay karaniwang kasanayan sa negosyo. Sino ka para humusga? Paano kung sabihin ko sa iyo na ako ang may huling pasya kung kanino ibibigay ng Stellaris Group ang kontrata? Ikaw ang makakapagpasya? At sino ka naman? Ako si Lara Vance. Lara Vance. Lara, hindi ka pa ba tapos sa palabas mo sa opisina, kaya dito mo na lang dinala ang drama mo? Ginoong Q, niloloko ka lang niya, isang tindera lang siya, sa isang retail store ng Stellaris Group. Nandito siya para gambalain ako, para lang pahirapan ang buhay ko. Paano nangyari yun? Ito, mukhang totoo naman ang business card na ito. At saka, narinig ko, na ang tagapagtatag ng Stellaris Group ay isang bata at magandang babae. Ginoong Q, hindi ko masasabi para sa iba. Pero siya, hindi maaaring, ang tagapagtatag ng Stellaris Group. Ang babaeng ito ay nandito lang para gambalain ang anak ko. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Eksakto, ang tagapagtatag ng Stellaris Group ay kasintahan ko. Alam ko talaga kung ano ang itsura niya. Siya naman, isang walang kwentang tindera lang siya. Ang card na ito ay fake rin. Ito, mukhang tunay ang card na ito. May logo pa ng Stellaris Group. Hindi ka pa rin naniniwala. Ito ang litrato niya sa Stellaris Group. Nagtatrabaho bilang tindera. Ito, Naniniwala ka na ba ngayon? kaya isa ka lang palang tindera sa Stellaris Group. Ngayon, sa isang event na ganito, sa harap ng napakaraming tao, naglakas loob kang lokohin ako, ang kapal ng mukha mo. Lara, sinasabi mong materialistic ako. Hindi ba't ganoon ka rin? Paulit-ulit mong ginagaya ang tagapagtatag ng Stellaris Group. Ano ba ang balak mo? Wala kang sariling kakayahan o koneksyon, kaya ninanakaw mo ang tagumpay ng iba. Pareho kayong may apelidong Vance, pero ang laki ng agwat sa pagitan ninyo. Ginoong Q, sabi ninyo kung malaman ni Binibining Vance tungkol sa event na ito na mahalaga sa kanya, na may isang walang kwentang gumagaya sa kanya. Hindi ba siya magagalit? At kung magalit siya, hindi ba maapektuhan ang bidding? Kung gayon, ano ang mungkahi ninyo? Palayasin siya. Sige, Ginoong Reed. Security, tawagin ng security. Ang ginoong ito ay ang kasintahan ni Binibining Vance, si Ginoong Reed. May isang tao rito na hindi gumagalang kay Ginoong Reed. Bilasan niyo at ilabas. Siya rito. Gusto kong makita kung sinong may lakas ng loob na hawakan ako. Ano, akala mo malalapastangan mo ako sa harap ni Binibining Vance? Huwag kang mag-asa.
Ethan, binibining Vance, na ang tawag mo sa kanya ngayon, pagdating ng panahon at makita mo ang tunay niyang mukha. Ano kaya ang mararamdaman mo? Ano ang ibig mong sabihin? Maglinaw ka. Ginoong Sutton. Inuutusan kita, na pumunta ka agad sa venue ng event. Nauunawaan ko, binibining Vance. Nandyan na ako. Si Ethan Reed na naman, ang hambog na yon. Mga kasama, sumunod kayo sa akin sa venue ng event. Tama. Lara, tapos na ba ang palabas mo? Huwag mong sabihin, nakakatapos mo lang mag-usap sa telepono, kasama ang isang tao mula sa Stellaris Group. Eksakto. Si Leo ang sekretarya ko. Nakilala mo na siya dati, naaalala mo. Narito ang mga papeles ng pagtatapos mo, Ethan Reed. Mula ngayon din. Ang Stellaris Group ay opisyal ng tinatapos ang iyong appointment. Blacklisted ka na ng tuluyan. At isa sa ilalim sa isang blacklist sa buong industriya. Elara, paano mo nasabi yun? At tungkol naman kay Ginoong Sutton. Kung hindi dahil sa iyo na nanggugulo, ang kapatid ko sana ang presidente ng Stellaris Group ngayon. At, may karugtong pa ba ang kwento? Siguradong meron. Ang ganda ng dila ng babaeng iyon. Binabaluktot ang katotohanan sa ilang salita lang. At hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Ginoong Sutton. Ano ba ang pumasok sa isip niya? Naniniwala pa siya sa mga kasinungalingan niya. Dumating kami rito para makipagkita kay binibining Vance ng personal. Para malinis ang buong gulo na ito. Binibining Chen, narito ka na rin. Na-announce na ba ng Stellaris Group ang huling kasosyo? Hindi pa. Ano ang ginagawa ni Elara rito? Nanay, tama na ang salita. Palabasin mo na lang siya rito. May tao ba dyan? Palabasin niyo siya ngayon din. Opo, sir. Tumigil ka dyan. Serafina. Elara, ikaw nga talaga. Ang tagal-tagal na nating hindi nagkita, matandang kaibigan. Ikaw ba si Binibining Chen? Binibining Chen? Magkakilala ba kayong dalawa? Magkaklase kami noon sa high school. Anong nangyayari rito? Ginugulo ng babaeng ito, ang aming VIP na bisita sa networking event na ito. Ilalabas na sana namin siya. Ilalabas ninyo siya? Ang Stellaris Group ang nag-ho-host ngayon. Hindi ninyo basta-basta mapapaalis siya. Nang mag-isa, sobra na yan. Bilang ang tagapagtatag ng Stellaris Group at kasintahan ni Binibining Vance, may karapatan talaga ako na magpaalis ng mga walang kinalaman na tao. Totoo, dati kang may kinalaman sa Stellaris Group bilang kasintahan ni Binibining Vance. Hindi na ngayon. Ang kapal mo. Itinatag ni Binibining Vance ang Stellaris Group para sa kapatid kong si Ethan. Ginawa pa niyang pangulo ng grupo. Yan ang totoo. Bulag ba kayong lahat? Bulag nga ako. Na nahulog sa isang walang hiyang tulad mo, at naisip pang ibigay sa'yo ang Stellaris Group. Hindi mo yan karapat-dapat. Teka, sinasabi mo bang, ikaw ang tunay na si Binibining Vance? Ako ang nagtatag ng Stellaris Group. Lara, sinungaling ka. Ang dali-daling magsinungaling. Kung ikaw nga talaga si Binibining Vance, patunayan mo. Sawa na akong magsayang ng salita sa'yo. Pagdating dito ni Leo, malalaman ninyo kung sino ang tunay na si Binibining Vance. Base sa narinig ko, bukod kay Binibining Vance sa Stellaris Group, si Ginoong Sutton ang kanang kamay niya. Kasing galing niya talaga. Narinig mo yan, Lara? Sino ka ba talaga? Para utusan si Ginoong Sutton? Ang project lead ng Stellaris Group, si Ginoong Leo Sutton, ay dumating na. Elara, hindi ba't sobrang yabang mo kanina? Para bang pag pinatak mo lang ang mga daliri mo, ay tatakbo na agad dito si Ginoong Sutton. Ngayon, nandito na siya. Tingnan natin kung gaano pa kayabang ngayon. Dumating na si Ginoong Sutton, at ang kasintahan ko, si Binibining Vance, ay paparating na. Kumilos kayo. Palayasin niyo itong mandaraya. Kung ikaw ang kasintahan ni Binibining Vance, napakapangit ng panlasa niya. Nagkamali nga ako ng paghusga, tama. Wala kang pakialam. Huwag kang makialam. Ano pang hinihintay niyo? Kumilos kayo. Gusto kong subukan mo. Caleb Q, tama ba? Dati, maganda ang reputasyon ng Lunar Group. Magandang kasosyo kayo. Pero ngayon, nakikita kong napakapangit ng paghusga mo. Sa ngayon din, diskwalipikado ka na sa pamumuhunan. Hindi ka karapat-dapat maging kasosyo namin. HMPH, sino ka ba talaga?
Anong karapatan mo para kanselahin ang bid ko? Kung hindi ako karapat-dapat, siya ba? Serafina, sumali ka ba sa bidding? Oo, sumali ako. Kinakatawan ko ang Zenith Group. Ang mga kumpanyang nagbid ngayon ay mahigit 80. Pero ang pinakakwalipikado sa lahat ng aspeto ay ang Lunar Group at Zenith Group. Bago naging numero 1 ang Stellaris Group, ang pinakamataas na pwesto ay laging pinag-aagawan ng dalawang ito. Sige, naiintindihan ko. Elara, tigilan mo ang pagpapanggap na alam mo na ang lahat. Katawa-tawa ka talaga. Ang babaeng iyon na si Chen, para sa bid na ito, huwag kang umasa sa kanya. Mas mabuti pang magmakaawa ka sa akin. Magmakaawa sa'yo? Sayang. Walang kwentang magmakaawa sa'yo. Dahil ikaw ay walang kwenta talaga. Ethan, sakto ang dating mo. Noong huli sa Stellaris Group, nagkatampuhan kayo. Ngayon, kailangan mong ayusin ang relasyon mo sa kanya. Oo, Ethan. Tingnan mo, siya pa rin ang kanang kamay ni Binibining Vance. Hindi maganda na laging nag-aaway. Ginoong Suton, nagkita na naman tayo. Totoo. Ngayon, espesyal akong pumunta para makita ka. Espesyal kang pumunta para makita ako. Nandito ka para humingi ng tawad sa nangyari noon? Humingi ng tawad? Hindi ba ikaw ang dapat humingi ng tawad sa akin? Noon, naniwala ka sa mga kasinungalingan ni Elara. At pinalayas mo ako ng walang awa. Ngayon, binibigyan kita ng pagkakataong bumawi. Sina Elara at yung lalaking yon, nakagulo sa okasyon, at nakabagabag sa ibang bisita. Ipakita mo kung sino ang masusunod dito. Neo, ikaw na ang bahala dito. Kausapin kita. Hindi mo ba ako narinig? Ang kapal ng mukha mong sampalin ako. Karapat-dapat ka dyan. Isa kang tanga, at sobrang yabang mo. Ako ang kasintahan ni Binibining Vance. Ang kapal ng mukha mong tratuhin ako ng ganito. Ethan, Ikaw, Nakangarap kang maging kasintahan ni Binibining Vance. panaginip lang yan. Anak, ayos ka lang. ang lakas ng loob mong saktan si Ethan. Nandito na si Binibining Vance. Magbabayad ka para dito. Wala kang ideya kung sino ang kinakaharap mo. Nandito na si Binibining Vance mula pa kanina. Neo, huwag mong sayangin ang iyong hininga sa kanila. Mag-usap na tayo tungkol sa negosyo. Oy, kumusta? Ginoong Reed. Ikaw pala ang kasintahan ni Binibining Vance. Mukhang si Ginoong Sutton dito. Ay walang respeto sa iyo. Ginoong ko, ano ang ibig mong sabihin dyan? Kapag dumating na si Binibining Vance, malilinawan ang lahat. Magandang hapon, mga kagalang-galang na panauhin. Isang karangalan na narito kayong lahat. Magkakilala ba kayong dalawa? Ako si Leo Sutton mula sa Stellaris Group. Ang tema ng kaganapan sa networking ng industriya ngayong araw ay iminungkahi mismo ng ating tagapagtatag, si Binibining Vance. Ang ating Binibining Vance ay karaniwang hindi nagpapakita. Marami sa ating industriya ang hindi pa nakakatagpo kay Binibining Vance ng personal. Ang iba, hindi man alam ang kanyang pangalan. Ngayon, ating anyayahan mula sa ating Stellaris Group, si Binibining Vance sa entablado para sa kanyang talumpati. Binibining Vance. Nasaan si Binibining Vance? Si Binibining Vance ay isang umuusbong na negosyante sa industriya ng alahas. Ang kanyang pananaw at panlasa ay talagang pambihira. Ethan, pagdating ni Binibining Vance, siguraduhin mong tutulungan niya tayong pagbayarin sila. Naririnig mo ba ako, Elara? Kung lalabanan mo ako, magsisisi ka. Hindi mangyayari iyon. Ano nang nangyayari? Ano nang ginagawa niya sa entablado? Anong akala mong ginagawa mo? Sinusubukan mo pa ring magpanggap na si Binibining Vance. Nababaliw na si Elara. Sira na ang ulo niya at akala niya siya si Binibining Vance. Laura, nababaliw ka na ba? Hindi mo pwedeng sirain ang event na ito. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Sandali lang. Elara, tama na yan. Ang nobya ko, ang tunay na Binibining Vance, ay papasok na. Umalis ka na rito. Wala kang lugar dito. Kung lugar ko ito o hindi. Wala kang pakialam. Ngayon, hayaan ninyong ipakilala ko ang tagapagtatag ng aming Stellaris Group, si Binibining Vance, si Elara Vance. Kamusta po kayong lahat? Ako si Elara Vance. Ano? Siya si Binibining Vance? Kumusta, kayong lahat? Ako si Elara Vance. Tama, talagang ganoon. Ako mismo ang taong pinag-uusapan ninyo, ang misteryosong tagapagtatag ng Stellaris Group.
Binibining Vance. Pumasok na ang Stellaris Group sa isang bagong yugto ng pag-unlad. Kaya naman aktibo kaming naghahanap ng mga kasosyo na sasama sa atin sa paglalakbay na ito. Pero bago tayo magpatuloy dyan, may mahalagang anunsyo ako. Tungkol sa bagong pangulo ng Stellaris Group. 3 taon na ang nakalipas. Para sa isang lalaki, itinatag ko ang Stellaris Group. Ang tagumpay na tinatamasa ng Stellaris Group ngayon ay malaking pasasalamat sa kanya. Lagi kong inisip na ipasa ang posisyon ng pangulo ng Stellaris Group, pero hindi kailanman dumating ang tamang pagkakataon. Kaya naisip ko na gamitin ang pagtitipon ngayong araw para gawin ang anunsyong iyon. Ang susunod na pangulo ng Stellaris Group. Binibining Vance, magbibitiw ka na sa posisyon ng Pangulo. Ipapasa mo lang ito sa iba. Tama ba ang naririnig ko? Diyos ko, sino kaya ang napakaswerte na mamumuno bilang pangulo ng Stellaris Group? Ang kanilang katayuan Ay tataas ng husto. parang umabot sa tuktok sa isang hakbang lang. Napakainggit. Elara. Siya pala ay ang pangulo ng Stellaris Group. Ethan, anong gagawin natin? Hindi. Hindi ko alam ang gagawin. Ethan, narinig mo ba ang sinabi ni Elara? Kanina, sinabi niyang, ang Stellaris Group ay isang bagay na kanyang itinatag para sa isang lalaki. Ikaw yon, sigurado. Tama. Si Elara, ako lang ang naging boyfriend niya. Ako ang pinag-uusapan niya, sigurado. Noon, nasaktan ko siya, pero kung tapat akong hihingi ng tawad sa kanya, siguradong hindi niya ito ipagkakait sa akin. Ginoong Reed. Pakiakyat po sa entablado. Ha? Tumawag na siya sa akin. Ako ang ibig niyang sabihin. Mukhang tama ang desisyon nating pumunta ngayon. Ethan, ikaw ay magiging ang bagong pangulo ng Stellaris Group. Tingnan natin kung sino pa ang may lakas ng loob na hamakin tayo. Ethan, mula ngayon, Ginoong Reed na ang itatawag ko sa iyo. HMPH. Elara, narito ako. Sa palagay ko alam ng karamihan sa inyo na mayroon akong ex-boyfriend na nagngangalang Ethan Reed. Ang pangalan ng kumpanya ay hinango mula sa aming dalawang pangalan. Ang buong dahilan kung bakit ko itinatag ang Stellaris Group ay upang ibigay ito sa kanya bilang regalo. Elara, ikaw. Ngunit makalipas ang 3 taon, iniwan niya ako. Elara, maaari kong ipaliwanag iyon. Ethan Reed, hindi mo talaga nakilala ang tunay na ako. Sa iyong mga mata, ako'y isang langgam lamang. Minamaliit mo ang mga alipin ng sahod tulad ko. Ang iyong pagkatao at integridad ay hindi karapat-dapat maging ang pangulo ng Stellaris Group. Elara. Elara. Bitawan mo ako. Upang matiyak ang paglago ng grupo, ako ay nagtatalaga kay Leo Sutton bilang bagong pangulo. Binibining Vance, pinapangatawanan mo ako. Tama, bilang isa sa mga tagapagtatag ng kumpanya, nasaksihan mo ang paglago nito, at ang iyong talino at pagkatao ay kitang-kita ng lahat. Naniniwala ako na sa iyong pamumuno, ang kumpanya ay magkakaroon ng mas maliwanag na kinabukasan. Salamat, Binibining Vance, hindi kita bibiguin. Susunod, nais kong ipahayag na para sa proyektong pagbidding ng Stellaris Group, ang nanalong kumpanya ay Zenith Group. Elara, hindi ako makapaniwala na ikaw nga pala, ang tagapagtatag ng Stellaris Group. Ang daming taon ang lumipas, at ang daming nagbago. Hindi ka na ang babaeng high school, na umiiyak noon dahil sa mga problema sa math. Ngayon, Serafina, pakiusap, huwag mo na akong asarin. kayong mga ito, alis na kayo dito ngayon. Nanay, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Tingnan mo si Elara ngayon, sikat at mayaman. At nagkakahalaga siya ng daan-daang milyon. Kung hindi dahil sa iyong pagiging mapanlangis, at sa pagpipilit mo na makipag-isa ako kay Chlozeo, ang nasa entablado ngayon, nagliliwanag sa karangalan, ay ako sana. Anak, paano ko malalaman? Sino ang mag-aakalang napakakaya niya pala? Kung alam ko lang noon, hindi kita hahayaang makipaghiwalay sa kanya. Hindi mo ba nakikita? Ito ang sulat ng paghirang para sa Pangulo ng Stellaris Group. Sa simula, balak kong ibigay ito sa iyo bilang regalo, pero ngayon nakikita ko, hindi ka karapat-dapat. Kaya ang sinabi niya noon, ay totoo palang lahat.
Hoy, Ethan, hanapin mo si Elara at humingi ka ng tawad sa kanya. Baka may pag-asa pa tayong maayos ito. Pakiusap, Binibining Vance, Elara. Ethan, ano pa bang sasabihin mo? Elara, alam kong mali ako. Pasensya na talaga. Yung pakikipag-isa ko kay Chlozo noon, gawa-gawa lang yon ng nanay ko. Hindi yon ang gusto ko. Dahil sa dati nating relasyon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Balikan mo ako, sige na. Sa tingin mo ba talagang posible yun? Hoy, Elara. Ikaw na munting sinta. Hindi ba't ikaw ang nagsabi na ikaw ang kasintahan ni Binibining Vance? Dahil sa'yo. Nasaktan ko si Binibining Vance. Ano sa palagay mo ang dapat nating gawin tungkol dito? Ginoong Ku, pakiusap, kumalma po kayo. Kumalma. Ang aming lunar group ay orihinal na. May 50% pagkakataong manalo sa bid na ito. Dahil sa'yo, lahat ng aming mga future deal ay nawala. Paano ko ito ipapaliwanag pabalik sa kumpanya? Ginoong Q. Kasalanan ko ito. Narito ang bank card at second na ibinigay mo sa akin kanina. Heto, kunin mo na. Umalis ka sa harap ko. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Umalis ka. Ang gulo-gulo naman nito. Kasalanan lahat ito ni Elara. Kung hindi dahil sa kanya, hindi naman sana natin kailangang tiisin ang kahihiyang ito. Elara. Ikaw pala ang tagapagtatag ng Stellaris Group. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Pinapanood mo akong ginagawang tanga. Nasisiyahan ka doon, di ba? Ang kahihiyan na yung araw. Babayaran ko ito ng doble sa'yo. Tatay, gusto mo akong makita. Elara, umupo ka. Narinig kong napakaganda ng resulta ng kaganapan sa networking ng industriya na pinangunahan mo. Napaka-impressive. Ang ating Elara ay talagang nagiging ganap na ngayon. Yan ay dahil lamang na lumaki ako sa tabi mo, natuto mula sa pinakamahusay. Ha ha ha. Oo nga, natuto mula sa pinakamahusay. Elara, ang ating Apex Holdings ay mayroong dibisyon ng alahas na may kumpletong supply chain ng alahas. Gusto mo bang pamunuan ito at palawakin sa mga merkado sa ibang bansa? Tatay, ibig mong sabihin na ibibigay mo sa akin ang bahaging ito ng negosyo ng pamilya. Malapit na ang iyong handaan sa kaarawan. Hindi pa alam ng publiko na ang tagapagtatag ng Stellaris Group ay ang aming munting prinsesa mula sa pamilya Vance. Kaya, sa handaan sa kaarawan, ako ay magsasabi ng hayagan tungkol sa iyong pagkakakilanlan. Plano ko ring kunin ang iyong Stellaris Group. Gusto kong tulungan ang iyong tatak ng alahas na maging isang kilalang tatak sa buong mundo. Sa palagay mo, kaya mo ba ito? Siyempre naman, anak naman ako ni Donovan Vance. At saka, ang iyong 3 kapatid na lalaki ay darating para magdiwang kasama mo. Kung may gusto kang regalo, hingin mo lang sa kanila. Tatay, ikaw at ang aking 3 kapatid na lalaki ay napakabuti na sa akin. Masaya na ako ng husto. Hindi ko na kailangan ng karagdagang regalo. Ang aming munting prinsesa ay haharap na sa malalaking bagay. Ha ha ha. Minsan talaga, ang kapalaran ay napakalupit. Kung alam ko lang na si Elara ay ang boss ng Stellaris Group, hindi sana ako napunta sa sitwasyon na kailangan pang mag-abang ng taxi sa kalsada. Ang galing niya talaga, kahit walang resources o connection, nakapagtatag siya ng kumpanya, ng mag-isa. At napaka-successful pa nito. HMP. Sayang naman. Ano? Ano ito? Tingnan mo ang pagpapakita ng lakas. Hindi kaya mga tao ni Elara ito? Impossible. Ikaw ba si Ginoong Reed? You. Ako nga. At ikaw ay? Hayaan mong magpakilala ako. Ako si Silas Jang, tagapangulo ng Celestial Group. Silas Jang. Ito. Iyon ang magnate ng lungsod ng baybayin. Para sa iyo nga talaga sila. Ethan, ano ang kailangan nila sa iyo? Ano ang tungkol dito? Ginoong Reed. Huli na kami. Oh, Ginoong Jiang kayo. Ano ang ibig sabihin nito? Tingnan mo muna ito. Heto. Diyos ko, ito, ang Apex Holdings, ay gustong makipag-alyansa sa pamamagitan ng kasal sa mga Reed. Ethan, kailan mo nakilala ang tagapagmana ng Apex Holdings? Ako. Hindi ko siya kilala. Ginoong Jiang,
Saan niyo nakuha ang kontrata sa kasal na ito? Si Tagapangulo Donovan Vance ang nagpahatid nito sa akin. Ginoong Jayang, marami na kaming narinig tungkol sa inyo. Alam namin kayo ang ulo ng mga operasyon ng pamilya Vance sa lungsod ng Baybayin. Kilala ninyo ba ang tagapagmana ng mga Vance? Si Binibining Vance ay laging napakatahimik. Sa totoo lang, hindi ko pa siya nakikita ng personal. Ngunit sa loob ng ilang araw, magaganap na ang handaan sa kaarawan ni Binibining Vance. Narito ang mga imbitasyon. Ang paghusga ni Tagapangulo Vance sa tao ay laging walang kapintasan. Ang napili niyang manugang ay tiyak na pambihira. Lahat kayo ay malugod na inaanyayahan sa hotel ng Kadakilaan para sa handaan sa kaarawan ni Binibining Vance. Ako mismo ang magpapakilala sa inyo kay Tagapangulo Vance. Maraming salamat, Ginoong Jeng. Paulem. Ingat, Ginoong Jeng. Ingat kayo. Binibining Vance. Ang Apex Holdings ay nakikipag-usap sa amin tungkol sa isang acquisition. Inimbita nila ang lahat ng elite sa handaan sa karawang ito. Anong klaseng tao sa palagay mo? Ang tunay na Binibining Vance na ito? Malalaman mo rin agad. Pumasok muna tayo. Sige. Excuse me. Ikaw ba si Binibining Vance? Ako nga. Paumanhin, pero sinabihan kami na hindi ka maaaring pumasok. Bakit hindi? Ako ang nag-utos sa kanila na gawin yon. Ikaw na naman. Lara, sa isang ganitong kalaking okasyon ngayon, alam kong darating ka para gumawa ng eksena. Gaya ng inaasahan ko. Siyempre naman, ngayon nga ay, ang handaan sa kaarawan ng tagapagmana ng mga Vance. Narinig ko na si Binibining Vance ay nagnegosyo sa lungsod ng Baybayin ng maraming taon. Ngunit hindi kailanman lumabas bilang miyembro ng pamilya Vance. Ngayon ang unang pagkakataon. Ang ilang tao, marahil ay sinusubukang samantalahin ang pagkakataong ito para makipagkaibigan sa pamilya Vance. Kayo dalawa, makinig kayo. Kung walang pahintulot ko, sila ay hindi pa papasukin. Opo, Ginoong Reed. Ethan Reed. Ang hotel ng Kadakilaan ay pag-aari ng Apex Holdings. Anong kinalaman mo doon? Nagmamagaling ka dito. Bakit dapat sundin nila ang utos mo? Bakit? Dahil dito. Ano ito? Isang kontrata sa kasal? Para sa iyo ba ang kontrata sa kasal na ito? Hindi para sa akin, kaya para kanino pa kaya ito? Ang kontrata sa kasal na ito ay ipinadala sa akin sa personal na utos ni Tagapangulo Vance mismo. Manugang na ako ng pamilya Vance at halos isa ng maharlika sa Apex Holdings. Kaya sabihin mo sa akin, dapat ba nilang pakinggan ako o hindi? Ano ba yan? Paano pinalawig ni tatay ang kontrata sa kasal? Lara, dapat kitang pasalamatan. Kung hindi ka nagtampo, hindi ako magpapakasal sa pamilya Vance. Ngayon alam mo na kung ano ang ibig sabihin kapag nagbago ang sitwasyon. Lara, tagapagtatag ka lang ng isang maliit na kumpanya. Ang anak ko, buong Apex Holdings. Ang nasa likod niya. Lara, narinig ko na ang Apex Holdings ay malapit nang akuin ng iyong Stellaris Group. Sinong mag-akala? Gagawin ito ng pamilya Vance para lang suportahan ako. Isipin mo na lang. Ang posisyon ko sa pamilya Vance. Suportahan ka. Nakita mo na ba kahit minsan si Binibining Vance? Alam mo ba kung ano ang itsura niya? Lumaki siyang laging nasusunod ang gusto. Isang tagapagmanang laging nasusunod. Siya'y isang taong mainggit ka na lang. Naririnig mo yan, Lara. Lara, ang kahabag-habag mong pagmamataas ay tuluyan nang nawala. Ang tagapagmana ng mga Vance na pakakasalan ko ay 1000 beses na mas mahusay kaysa sayo. Mukhang hindi ka pa natututo. Ang yabang mong mukha, ang yabang ng iyong tingin, tulad noong kaganapan sa networking ng industriya. Ano ang ibig sabihin yan? Paano kung ang Binibining Vance na yan na pinagsasabi ninyo ay ako rin? Ano ba yan? Ikaw ang tagapagmana ng mga Vance. Ethan, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Malamang ba iyon? Ang mga Vance ang nangungunang pamilya. Isang anak na pinalaki ni Tagapangulo Vance ay dapat may pambihirang kagandahang asal at kaigihan. Paano siya magmumukhang ganito? Eksakto. Ang isang tunay na tagapagmana ay hindi magpapakababa para maging isang tindera. Ang alam lang nila ay paglalagay ng bulaklak, pagtikim ng alak, at pagbisita sa mga gallery. Hindi tulad niya, na nahihirapang magsimula ng sariling negosyo. Well, Lara, muntik mo na akong nadaya, kaya nitong buong panahon. Ginagago mo lang ako. Ginagago kita. Sigurado ka ba dyan? Tama na ang kalokohang ito. Akala mo ba si Ethan Reed ay isang taong pwede mong guluhin? Ano pang hinihintay niyo? Sugurin niyo sila. Hindi ko alam na marunong kang lumaban.
Binibining Vance, nagkarate ako nung bata pa ako. Kaya marunong ka palang lumaban. Sayang, hindi yan makakatulong sa'yo. Ito ang teritoryo ko. Ako ang masusunod dito. Sinabi kong umalis kayo, kaya alis kayo. Oh, talaga. Kaya tingnan natin, kung kaya mo. Tatay. Nasa may pintuan ako ng bulwagan. Hinaharang ako ng mga tao mo. Mukhang, hindi ako makakapasok ngayon. Hoy! Ano? Sinong may lakas ng loob na humadlang sa anak ko? Ang kapal ng mukha. Maghintay ka lang. Padadalhan kita ng mga tao ngayon din. Tingnan natin kung sinong gustong mamatay. Paano sila naglakas loob na hamarang sayo? Binibining Vance. Sino yung kausap mo sa telepono? Ang tatay ko. Ang tatay mo? Sino? Ang tatay ko ay si Donovan Vance. Elara, paano mo nagawang magsabi ng ganoong kalokohan? Si Donovan Vance ang tatay mo. Alam mo ba kung sino si Donovan Vance? Siya ang nag-iisang tagapangulo ng Apex Holdings. Huwag mong isipin na dahil pareho lang kayo ng apelyido, ay maaari mo nang sabihin kamag-anak mo siya. Lara, ang tapang mo talaga. Kahit ano, nagsisinungaling ka. Sa tingin mo ba, maniniwala ako dyan? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sinabi ko na sa'yo, ang bulwagang ito, hindi ka makakapasok ngayong araw. Sinabihan na kitang umalis noon, at hindi ka umalis, kaya kailangan kong gumamit ng dahas. Tama, maglakas loob kang sumalungat sa anak ko, at pananagutan nila iyan. Hulihin sila. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na humipo sa kanila. Sinong may lakas ng loob na hawakan siya? Laura, ayos ka lang ba? Ikaw na naman. Anong ginagawa mo rito? Ngayon ay ang handaan sa kaarawan ni Binibining Vance. Lahat ng kilalang tao sa lungsod ng Baybayin ay nakatanggap ng imbitasyon. Hindi pa nagsasalita, si Elora ay isang mahalagang kasosyo ng aming Zenith Group. Hindi mo siya iginagalang. Paano kami makakatayo lang at manunood? Zenith Group, sino ka ba para magsalita ng ganyan? Nagmamalaki ka sa harap namin? Hindi mo pa alam, di ba? Ang anak kong lalaki, si Ethan, ay malapit ng maging manugang ng pamilya Vance. Ang dalawang kumpanya ninyong pinagsama ay hindi katumbas ng isang bahagi ng pamilya Vance. Sinasabi mo bang si Ethan Reed ay pakakasalan ng tagapagmana ng mga Vance? Tama, ang kapatid kong lalaki, si Ethan Reed, ay pakakasalan ang tagapagmana ng Apex Holdings. Ang paglaban sa amin, ay paglaban sa pamilya Vance. Ang pagharap sa ilan tulad ninyo, ay magiging napakadali lang. Imposible. Totoo ba ang sinasabi niya? Kalokohan yan. Huwag mong seryosohin. Mayroon akong kontrata sa kasal na sulat kamay ni Tagapangulo Vance dito mismo. Pinagdudahan mo pa? Ethan, paalisin mo sila kaagad. Sa tingin ko kayong mga tao, ay naghahanap ng kamatayan. Hulihin sila. Tigil. Tumawag ang tagapangulo. Sabi niya, nagkakagulo raw kayo sa entrada. Ang okasyong ito ay direktang sumasalamin sa reputasyon ni Binibining Vance. Ganyan ba ang dapat na asal? Ngayon, umalis na kayong lahat. Ikaw ba ang namamahala sa hotel ng kadakilaan? Ang anak kong lalaki ang mismong pinili ni Tagapangulo Vance. Bilang kanyang manugang, nagkakagulo ang mga taong ito sa pintuan. Ikaw ang bahala dyan. Inimbita kaming mga bisita. Nandito ang aming mga imbitasyon. Hindi kami gumagawa ng gulo. Pinili ni Tagapangulo Vance ang isang manugang. Hindi ko pa narinig yan. Hindi ka naman nagsisinungaling, di ba? Ma, may ebidensya tayo. Ipakita mo sa kanya. Ito nga ang personal na tatak ng tagapangulo. Kaya ikaw nga pala ang manugang. Ginoong Reed, paumanhin sa naunang kawalang galang. Kaya kilala mo pala ako. Kung gayon, gusto kong paalisin ang mga taong ito. Kaya mo ba yon? Ginoong Reed, mismo ang tagapangulo ang tumawag kanina. Sabi niya, lumala na raw ang sitwasyon. Baka hindi ito magandang ideya. Hayaan mo na, Ethan. Malapit ka nang maging isa sa mga Vance. Maaari nating asikasuhin sila mamaya. Kung ipipilit natin ito, at lalabanan ang tagapangulo, hindi maganda ang kahihinatnan. Tama ka. Pababayaan ko kayo ngayon. Tara na. Laura. Hindi ako makapaniwala na siya nga pala ang manugang ni Tagapangulo Vance. Kung gagamitin niya ang impluensya ng pamilya Vance para sa lakayin ng ating mga kumpanya, wala tayong laban. Huwag kang mag-alala. Hindi siya makakalusot. Nasisiyahan ka ba, Ginoong Reed? Tagapamahalali. Magaling ang ginawa mo. Magiging mabuti ang sasabihin ko tungkol sa'yo, sa aking biyenan. Makukuha mo ang bahagi mo. Kung gayon, salamat ng maaga, Ginoong Reed. Hindi na kita aabalahin pa. Balik trabaho na. Hoy, tagapamahalali.
Sino-sino ang tatlong iyon? Si Ginoong Reed ba ang tinutukoy mo? Siya ang manugang na personal na pinili ni Tagapangulo Vance. Paumanhin po, Ginoo. Binanggit ni tagapamahala Lee. Ikaw ang manugang na personal na pinili ng tagapangulo. Tama. Ang kapatid kong lalaki, si Ethan, ay malapit ng pakasalan, ang tagapagmana ng mga Vance. Kaya pala, nang dumating kayo, ang lakas ng dating ninyo. Ginoong Reed, ngayon ay ang handaan sa kaarawan ni Binibining Vance. Pwede mo ba kaming ipakilala? Wala pa kaming pagkakataong makilala si Binibining Vance. Depende yon sa kung ano ang maibibigay nyo. Binibining Vance, tingnan mo. Huwag kang mag-alala. Malapit nang matapos ang kanilang oras. Ginoo. Ang card na ito ay naglalaman ng 2 milyong dolyar. Isang tanda ng aking pagpapahalaga. Ginoong Reed, ito ang aking bagong sports car. Kung hindi naman ito mababa para sa inyo, subukan ninyong iDrive. Salamat. Ginoong Reed, ito ang mga susi ng aking villa. Ikaw at ang iyong pamilya ay laging welcome anumang oras. Masyado kang mabait. Ang mga taong ito ay mas mapagbigay ng malayo kaysa kay Ginoong Ku. Ethan, tingnan mo sila. Sinusundan nila tayo. Elara, ayaw mo talagang lumayo, ano? Tara na. Tingnan natin kung ano ang nangyayari. Tumabi ka. Serafina, okay ka lang. Ethan, ano ba ang ginagawa mo? Buti na lang at swerte ka, Elara. Kung hindi, ang inumin na ito ay nasa mukha mo na. Ano ba talaga ang gusto mo? Malinaw na ang sinabi ko. Hindi lugar ang ganito para sa mga katulad mo. May 1 minuto ka. Umalis ka na rito. Ngayon na. Paano kung tumanggi ako? Elara, sa posisyon ko, kung gusto kitang sirain. Marami akong paraan. Ah, talaga? Kung hindi lang dahil sa aking biyanan, bilang paggalang sa kanya, kayo dalawa ay, matagal na sana kayong pinalayas. Ethan, iminumungkahi kung mag-sorry ka. Kay Serafina ngayon din. Kung hindi, sa sandaling ito, wala ka ng pagkakataong magsisi. Gago. Ang kapal ng mukha mong basain si Ethan. Gusto mo bang mamatay o ano? Ang kapal ng mukha mong hawakan ang anak ko. Aray. Nanay, ayos ka lang ba? Elara, itong sekretarya mo, ano ba ang akala niyang ginagawa niya? Ang kapal ng mukha niyang hawakan ang kapatid ko at ang nanay ko. Leo, ay ang pangulo ng Stellaris Group ngayon, hindi sekretarya ko. Magkaibigan kami. Kapag nakita ng kaibigan na ako'y inaapi, tatapang sila at maghihiganti. Isipin mo itong maliit na lasa ng parusa. Kung gagawa ka pa ng gulo, hindi ko masisiguro kung ano ang mangyayari sa susunod. Ikaw, Sino ba ang akala ng babaeng ito? Ang yabang naman. kung hindi mo alam, iisipin mo, siya ang host ng birthday party ngayon. Iyan ang manugang ng pamilya Vance. Ang kapal ng mukha niyang hawakan ang pamilya ni Ginoong Reed. Gusto talaga niyang mamatay. Ginoong Reed, sabihin mo lang, at tutulungan ka naming turuan sila ng leksyon. Elara, ang mga tao sa likod ko ay mga maimpluwensyang tao. Kung hindi mo ibababa ang ulo at magsusori ngayon, umalis ka na. Kung hindi, pababagsakin ko ang buong Stellaris Group mo. Elara. Sa itsura pa lang nila, seryoso sila. Sigurado ka ba dito? Mukhang may ilan pa ring matatalino dito. Sayang nga, ang kontrata sa pagitan ng Zenith Group at Stellaris Group na pinirmahan mo ay malapit ng punitin. Ethan, sobra ka naman sa pagpapahalaga sa sarili mo. Bakit nandito si Chloe? Nanay, ang taong ito ay tumalikod sa atin nang tayo'y nangangailangan at iniwan ng kapatid ko. Hindi pa tayo nakakaganti. Tapos may lakas pa ng loob siyang pumunta dito. Chloe, anong ginagawa mo dito? Para iligtas ka, syempre. Iligtas ako? Ano nang pinagsasasabi mo? Gumawa ng malaking gulo ang pamilya mo. At hanggang ngayon ay hindi mo pa alam kung sino ang kinainisan mo. Pero nandito ka, nagsasalita ng kung ano-ano. Kinainisan ko sino? Ang tagapagmana ng mga Vance, syempre. Ngayon ay ang handaan sa kaarawan ni Binibining Vance. At nandito ka, nagsasalita ng kalokohan. Hindi mo nga malalaman kung ano ang tumama sa'yo. Chloe, nakita mo na si Binibining Vance? At siya, maganda ba siya? Mataba o payat? Sabihin mo, bilisan mo. Tinatawag mo ang sarili mong manugang ng mga Vance. Ang hinahanap mo'y parang napakalayo. Pero nasa harap mo lang pala siya. Talagang wala kang alam. Sinasabi mo bang, nandito mismo sa atin si Binibining Vance? E di ituro mo sa akin.
Binibining Vance, pakiusap, Binibining Vance, bigyan niyo po. Nang daang matatahak ang pamilya ko. Lara, hindi ba siya kasama ng Joe Group? Ano ba tong sobrang respeto? Mukhang si Chloe, ang may mas maraming sentido kumpara sa inyong lahat. Chloe, hindi mo naman sinasabi na ang tagapagmana ng mga Vance ay si Elara, di ba? Tama. Nakalaban ko na si Binibining Vance noon, at nagbayad ang pamilya ko. Ngayon, sa wakas ay may pagkakataon ako, na magsisi at magbayad puri kay Binibining Vance. Binibining Vance, nagkamali ako noon. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Kung sabihin mo lang, ibibigay ko sa'yo ang lahat ng shares ng pamilya ko. Sa'yo. Anong nangyayari? Siya pala ang tagapagmana ng mga Vance. Di tayo ay, hayagan lang na sumalungat sa kanya. Hindi ba't nagalit lang tayo sa kanya? Kung totoo ito, edi ang negosyo ng pamilya natin ay talagang guguho. Ethan, ano na ang gagawin natin? Magsalita ka. Ethan, huwag mong hayaang maniwala ang sinuman sa mga kasinungalingan ni Chloe. O tapos na tayo. Lahat, tahimik, huwag kayong maniwala sa kahit anong salita. Nasabihin niya, binayaran siya ni Elara. Ang kontrata sa kasal na ito ay direktang inisyu ni Tagapangulo Vance. Legit ang pangalan at selyo. Higit pa rito, si Silas Jiang, ang magnate ng lungsod ng Baybayin, ang mismong nagbigay nito sa akin. Kung ikaw ang tagapagmana ng mga Vance, Elara, ano naman ang magiging katayuan ko? Anong nangyayari? Sino ang nagsasabi ng totoo? May hawak na matibay na ebidensya si Ginoong Reed, ang kontrata sa kasal. Kumpirmado mismo ni tagapamahala Lee, ang pagkakakilanlan niya. Hindi maglalakas loob magsinungaling si Ginoong Reed. Totoo yan, nagkataon lang sigurong magkapareho sila ng apelyido. Hindi sapat ang salita lang para patunayan ang kahit ano. Chloe Zhao, bakit ngayon ka tumutulong kay Elara at nagsisinungaling sa lahat ng narito? O, sige na. Siguro nawawala sa sarili ako noon, na ako pa ang nagparehas sa inyo ni Ethan. Chloe Joe. At isipin mo, ako pa, ang nag-akalang tunay kang kaibigan. Nagkamali talaga ako sa'yo. Eksakto. Ngayon, ang tanging nasa puso ko ay ang tunay na tagapagmana ng mga Vance. Kami ang itinadhana ng langit. Hindi isang mandaraya tulad mo. CJ. Kung desidido na kayong lahat sa landas na ito. Wala na akong masasabi pa. Binibining Vance. Tungkol sa akin. Alam ko ang gusto mong sabihin. Kahit na tinalikuran mo ako noon, salamat sa'yo. Nakita ko kung sino talaga si Ethan. Hindi ko napapahirapan ang pamilya mo. Umalis ka na. Salamat, Binibining Vance. Aalis na ako. Ethan Reed, Kapag nalaman mo na si Elara ang tunay na tagapagmana ng mga Vance. ano kaya ang mararamdaman mo? Elara, mahal, ngayong umalis na ang basura, kailangan nating mag-usap. Anong tinutukoy mo? Tinulak mo ako, at sinaktan mo ang nanay ko. Paano mo nakalimutan agad? Hindi ba't hinahanap mo yun? Ethan, kailangan mong ilagay sila sa kanilang lugar. O iisipin nila na wala tayong magawa laban sa kanya. CJ, pinipilit mo akong kumilos. Makinig kayong lahat. Bilang manugang ni Tagapangulo Vance, ipinahahayag ko na sinumang pumutol ng ugnayan sa Stellaris Group ay magiging kakampi ko kapag napangasawa ko na ang tagapagmana ng mga Vance. Gagantimpalaan ko kayong lahat. Summit Corp ay nasa ilalim ng utos ni Ginoong Reed. Horizon Consortium ay susunod sa pamumuno ni Ginoong Reed. Solstice International ay sasali sa panig ni Ginoong Reed. Elara, ang pagiging tagapagtatag ng Stellaris Group ang ipinagmamalaki mo, di ba? Kung ganon, papanoorin kitang, wasakin ko ito gamit ang sarili kong mga kamay. Inuutusan ko kayong lahat na maglunsad ng agarang atake. Sa Stellaris Group, gagawin kong lubos na mabangkarote. Ang Stellaris Group, opo, sir. Sige, nakuha ko. Binibining Vance, may malaking problema tayo. Inaatake ang ating website. Lahat ng order ng ating mga customer ay sinadyang nakansela. Hindi na nga makapag-order ang mga customer. Milyon-milyong pisong pagkalugi ang hinaharap natin. Lara, may problema tayo. Ang supplier para sa ating joint project ay biglang umatras sa huling sandali. Ngayon, kulang tayo sa mga hilaw na materyales. At hindi matatapos ang mga order sa takdang oras. At may nagkalat na sa social media ng balitang ito. Para may sagawa ito sa ganitong maikling panahon, at magdulot ng ganitong kalaking pinsala. May talino nga kayo. Ngayon nakikita mo na kung gaano ako kalakas. Sabi ko sa'yo, babagsak ang Stellaris Group. Walang makakapigil. Ethan, huwag kang masyadong magyabang. Ang brand image ng Stellaris Group ay lubos na iginagalang ng publiko. Kung maayos nating haharapin ito, baka hindi tayo matalo. Ano? Binibining Vance, may mas masamang balita pa. Puno ng mga troll ang ating opisyal na blog, na nagkakalat ng masasamang chismis. Lahat ng nakuha nating celebrity endorsements ay nakansela. Maging ang ating stock ay bumabagsak. Manatiling kalmado, may paraan pa. Ano? Nararamdaman mo na ba ang sakit? Ngayon hindi mo na mapanatili ang iyong brand image.
Tignan natin kung paano mo ito babawiin. Ah, talaga? Kung gayon, ako na ang bagong mukha ng Stellaris Group. Ano sa tingin mo? Mukhang pamilyar siya. Si Adrian Vance yun, ang pangatlong anak na lalaki ng pamilya Vance. At isang top tier na manlalaro ng tennis. Mukhang narito siya para sa kaarawan ng kapatid niyang babae. Ethan, hindi ba yan si Adrian Vance? Ang bayaw mo. Pumunta ka roon ngayon din at bumati ka. Adrian, nandito ka pala. Sandali, hindi ba ikaw si Ethan Reed? Adrian, kilala mo pala ako. Tama, ako si Ethan Reed, ang nobyo ni Binibining Vance. Lara. Anong klaseng laro ba tong nilalaro mo? Kakakuha ko lang ng balita, may nanggugulo sa Stellaris Group. Anong nangyayari? Adrian, sakto ka, pakinggan mo ito. Si Elara Vance, ang tagapagtatag ng Stellaris Group. Paulit-ulit akong tinatarget. Hinaharas pa niya ang nanay at kapatid ko. Bilang lalaki ng pamilyang ito, paano ako makakatanggi? Nahayaan lang na mapahiya ang pamilya ko. Kaya pinapangunahan ko ang mga tao laban sa Stellaris Group. At pinapahamak ang kanilang brand. Ikaw pala ang nagpapakancel ng mga celebrity endorsements nila? Paano kung ganito? Paano kung ako mismo ang mag-endorso sa Stellaris Group? Ano sa tingin mo? Adrian, ano ba ang gusto mong sabihin? Adrian, bakit mo ako sinuntok? Huwag mo akong tatawaging kapatid. Hindi ko tatanggapin ang isang bayaw na katulad mo. Alam ko kung anong klaseng mga pakana ang iniisip mo sa utak mo. Kaya titigil mo na yung pagpapanggap sa harap ko. Samahan mo ako sandali. Anong nangyayari? Teka, di ba yan ang ex mo? Akala ko ba, masaklap ang paghihiwalay ninyo? Bakit ba siya tumatawag sa akin ng Adrian? Kailangan mong tanungin si tatay tungkol dyan. Ang hawak-hawak niya ay ang kontrata sa kasal na ibinigay sa kanya ni tatay. Ang kontrata sa kasal? Ay, oo nga, medyo naaalala ko nga yun. Pero, di ba yun ay bago pa, kayo maghiwalay? Sino ba ang mag-aakalang magiging ganito kalaking gulo ngayon? Ano ang gagawin mo? Ang peke pa rin yan. Nasaan sina Damian at Julian? Birthday mo ngayon. Malapit na silang dumating. Ginoong Reed. Di ba ikaw ang manugang ng pamilya Vance? Bakit ang pangatlong anak na lalaki ng pamilya Vance ay walang respeto sa'yo? Eksakto. Hinarap ka pa nga sa publiko. Hindi ka naman nagloloko sa amin, di ba? Mga kasama, huwag kayong magkamali. Ang pangatlong anak na lalaki ng pamilya Vance ay lumaki sa mayamang pamilya. Normal lang na medyo mainit ang ulo niya. Tama. Kasalanan lahat ito ni Elara. Kung hindi siya, nagpawala ng kumpusura ko sa harap ni Adrian, di sana hindi siya galit sa akin. Ganun pala ang nangyari. Ngayong mismong pangatlong anak na lalaki ng pamilya Vance, ang nag-eendorso sa Stellaris Group. Dapat ba talaga nating ipagpatuloy ang paglaban sa kanila? Ethan, grabe tayong ginago ni Elara noon. Hindi natin siya basta-basta palalampasin. Impossible. Makakahanap tayo ng paraan para iligtas ang endorsement deal. Pero kung mailik ang pangunahing disenyo, good luck na lang sa pag-ayos niyan. Binibining Vance, may nangyaring napakasama. Ipinagmamalaki ni Ethan na sa bunutan niya ang ating pangunahing disenyo. Ano? Elara, para sa isang tatak ng alahas, ang pinakamahalagang bagay ay ang disenyo ng alahas. Kapag may pangungopia o pagkakahawig na nangyari, nawawala na ang natatanging halaga nito. Pagdating ng panahon, ang iyong Stellaris Group ay wala ng pundasyong pagtatayuan. Ethan, tama na yan. Elara, ang lakas ng loob mong sabihin yan sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit naging bastos ako sa harap ni Adrian, kaya nga galit sa akin si Adrian. Kapatid mo ba siya? Huwag mo siyang tawaging ganoon. Lene, Ang kapatid ko ay bayaw ng pangatlong anak na lalaki ng pamilya Vance. Kaya parang kapatid na rin ng kapatid ko ang pangatlong anak na lalaki ng pamilya Vance, di ba? Pero pangatlong kapatid mo ba siya? Ikaw, tutulungan mo pa rin ba siya sa kanyang masamang gawain? Si Ginoong Reed ay manugang ni Tagapangulo Vance. Nangako siya sa amin na kung tutulungan naming give-in ang Stellaris Group, magiging malaki ang gantimpala namin. Elara, tigilan mo na yan. May pinapasok na akong tao sa mga computer ng departamento ng disenyo ng kumpanya mo. Kapag nawasak na ang pinaghirapan mong buhay, tingnan natin kung sino pa ang makakapagligtas sa'yo. Paano naman ako? Kaya ko ba siyang iligtas? Iyan si Julian Vance, ang pangalawang anak na lalaki ng pamilya Vance. Ang pangalawang anak na lalaki ng pamilya Vance ay isang nangungunang taga-disenyo ng alahas. Paano niya nalaman? Nandito rin siya para tulungan tayo. Elara, gusto mo yun? Ang nangyari sa pangatlong anak kanina, aksidente lang yun. Pero itong pangalawang anak na ito, ay wala sa liga mo. Ethan, nandito na si Julian. Puntahan mo't batiin ng maayos. Julian, nandito ka na. Ako.
Julian, bakit mo ako sinuntok? Narinig ko ang bawat salita na sinabi mo, malinaw na malinaw. Gusto mong nakawin ang mga disenyo ng alahas ng Stellaris Group, di ba? At gamitin ang pamumopya para wasakin ang Stellaris Group. Well, personal akong mamumuno sa team, bilang taga-disenyo ng alahas ng Stellaris Group. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob. Nakumopya ng mga ideya ko. Sumama ka sa akin. Julian, ang sampal mo kanina, ang galing. Tumawag na sa akin si Adrian. Sinabi niya sa akin ang lahat. Itong si Ethan Reed. Naglakas loob magpanggap bilang miyembro ng pamilya Vance, at mangapi ng iba gamit ang pekeng autoridad na yun. Di mo ba siya paparusahan? Sinabi ko na sa kanila kung sino ako. Pero ayaw lang nilang maniwala. Pero, sa ngayon, curious talaga ako. Kung ano ang magiging reaksyon ni Ethan, kapag nalaman niya kung sino talaga ako. Ginoong Reed, bakit ang pangalawang anak na lalaki ay napakasama sa iyo? Hindi ka naman, manugang ng pamilya Vance. Kasali ba kayong lahat sa panlolokong ito para lokohin kami? Ethan, wala nang naniniwala sa atin. Ano ang gagawin natin? Mag-isip ka ng paraan, bilisan mo. Lahat kumalma lang kayo. Pag-isipan ko muna. Oo nga pala. Nasa akin ang numero ni Silas Jayang, ang magnet ng lungsod ng baybayin. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, tatawagan ko siya ngayon din. Ako ito. Ginoong Jayang, nasa bulwagan ng handaan ako. Pwede ka bang pumunta rito sandali? Sige, nakuha ko na. Nandito lang ako maghihintay. Elara, kilala mo ba ang pangalawang anak na lalaki ng pamilya Vance? Kapatid ko iyon. Binibining Vance. Totoo ba yon? So, pareho silang kapatid mo? So ibig sabihin, siya nga ang tagapagmana ng mga Vance. Impossible. Kasintahan ko si Elara. Kung siya ang tagapagmana ng mga Vance, hindi pwedeng hindi ko alam yon. Marami kang hindi alam. Ang lugar na ito, ngayong araw, ay hindi para sa iyo. Leo, paalisin mo sila rito. Guardia! Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tulungan ninyo ako. Pakiusap, tulungan ninyo kami. Magtipid ka sa hininga mo. Hindi naman siya manugang ng pamilya Vance. At tiyak na hindi niya kayo ipagtatanggol. Dalhin ninyo sila. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na humawak sa aming manugang. Ginoong Jayang, sa wakas, ayaw nilang maniwala sa akin. Muntik na nila akong paalisin. Ginoong Jayang, kailangan mo kaming suportahan. Talaga bang napapante nila si Ginoong Jiang? Si Ginoong Jiang ang pinakamayaman sa lungsod ng Baybayin. Siya rin ang pinuno ng Apex Holdings sa lungsod ng Baybayin. Mukhang malapit siya kay Ethan. Sinusubukan mo bang paalisan ang manugang ng pamilya Vance? Manugang, ikaw ang nagbigay sa kanya ng kontrata sa kasal. Eksakto. Ang kontrata sa kasal ay inayos ni Tagapangulo Vance mismo, at siya mismo ang nag-utos sa akin na asikasuhin ito. Kaya, ang pagkakakilanlan ni Ginoong Reed ay hindi dapat pagdudahan. Siya pala ang manugang ng pamilya Vance. Pero kanina, ang pangalawa at pangatlong anak na lalaki ng pamilya Vance ay parang hindi siya gusto. Narito kanina ang dalawang binata. Ginoong Jayang, huwag po kayong makinig sa kalokohan nila. Tungkol naman sa dalawang anak na lalaki ng mga Vance, unang beses pa lang nilang nakilala si Ethan. Kaya hindi sila masyadong magiliw. Kapag ikinasal na sila, ang dalawang yon ay magiging mga bayaw ni Ethan. Tiyak na magiging malapit sila sa kanya. Eksakto, Ginoong Jiang. Ngayon, ang mga babaeng ito, ang paulit-ulit na nambubuli sa amin. Wala silang respeto sa pamilya Vance. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Ang kapal ninyo. Ikaw ba, ang nagpahiya sa manugang ng pamilya Vance? Sa harap ng lahat, lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon din. Seryoso ka bang sinasabi sa akin na lumuhad at humingi ng tawad sa kanya? Hindi mo ba alam, sino si Ginoong Reed? Kahit sa loob ng pamilya Vance, iilan lang ang nangangahas sumalungat sa kanya. Sino ka ba para mag-isip ng ganyan? Sila ang nagsimula ng lahat ng ito. Wala akong pakialam doon. Ang alam ko lang, nasaktan mo si Ginoong Reed, kaya kailangan mong lumuhad at humingi ng tawad sa kanya, at huwag kang tatayo ng walang pahintulot niya. Isang taong katulad mo, na nagbabaluktot ng katotohanan, at nagpapalabo ng tama at mali, paano naging pinakamayaman ka sa lungsod na ito? Hindi pa nga lang ang pinuno ng Apex Holdings dito. Ha. So ayaw mo pala. Kung ganun, tagapamahala Lee, turuan mo siya ng magandang asal. Sunggaban niyo siya. Ano pang hinihintay nyo? Protektahan si Binibining Vance. Leo, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Binibining Vance.
Kayong mga ito ay nagkagulo sa may pasukan. Naalerto na ang tagapangulo. At ngayon, nagkakagulo pa kayo dito sa bulwagan? Gusto nyo talagang magkagulo? Tagapamahalali, tama ba? Alam mo ba kung paano nalaman ng tagapangulo ang tungkol sa gulo sa pasukan? Ano ang ibig mong sabihin? Ang tawag na iyon sa tagapangulo ay galing sa akin. Ano, may numero ka ng tagapangulo? Ano ang relasyon mo sa aming tagapangulo? Siya ang tatay ko. Ethan, anong ginagawa mo? Alam kong gagamitin mo yung dahilan na yan. Akala ko nga, Ginoong Reed, ano ang ibig sabihin nito? Ginoong Jayang, ang babaeng ito dahil ang apelyido niya ay Vance din. Paulit-ulit na nagpapanggap bilang ang tagapagmana ng mga Vance. Dapat siyang parusahan ng mabigat para magsilbing halimbawa. Ginoong Reed, totoo ba yan? Ang kanyang katayuan bilang manugang ng mga Vance ay ganap na gawa-gawa, hindi ba? Kalokohan yan. Ako mismo ang humawak sa bagay na ito. Imposibleng peke yan. Paulit-ulit mong pinag-aalinlanganan. Ang pagkakakilanlan ni Ginoong Reed. Sa tingin ko, may masamang balak ka. Sadyang nagkakalat ka ng gulo dito. Tagapamahalali, balihin mo muna ang braso niya. Hulihin siya. Kita mo, mapagkakatiwalaan talaga ang magnate na si Ginoong Jiang. Pagdating pa lang niya, naayos na ang problema. Eksakto. Si Ginoong Jayang ay isang mapagkakatiwalaang kaalyado ng pamilya Vance. Alam ng lahat ang kanyang kakayahan. Ginoong Jayang, perpekto ang pag-asikaso mo dito. Magiging mabuti ang sasabihin ko tungkol sa'yo kapag nakita ko si Tagapangulo Vance. Salamat, Ginoong Reed. Ano pang hinihintay ninyo? Gawin na ninyo. Silas Jiang, huwag mong gawin yan. Si Donovan Vance talaga ang tatay ko. Kapag nagkaroon ako kahit gasgas lang, magsisisi ka. Tama na ang salita. Patumbahin siya. Tigil. Mga gwardya. Palabasin niyo sila. Hoy, hoy, hoy. Bitawan mo ako. Mula ngayon, kahit isang tao mula sa pamilyang Joe o Reed, ang papayag ang tumapak muli sa hotel ng Tuktok. Siya iyon. Ang panganay na anak ng Apex Holdings. Laura, ayos ka lang? Muntik na akong matamaan. May makakapagpaliwanag ba kung anong nangyari? Anong ginagawa mo, Ginoong Vance? Walang respeto sa'yo ang taong ito, ang magiging bayaw mo. Sasawayin ko lang sana siya. Aling bayaw? Kuya, ako ito, Ethan Reed. Nagkita tayo sa hotel ng Tuktok. Naaalala mo? Ikaw yung nagsabing gusto mong pakasalan, ang tagapagmana ng mga Vance. Hindi lang basta pagsasabi yon. Mayroon akong kontrata sa kasal ng mga pamilyang Vance at Reed. Gusto mong pakasalan ng kapatid ko? At alam mo ba kung sino siya? Walang nakalagay na pangalan sa kontrata. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang tunay na pangalan ni Binibining Vance. Nakilala mo na siya, sa totoo lang. Ang kapatid kong babae ay si Elara Vance. Ang kapatid mo ay si Elara Vance? Tama yan. Tama ba ang narinig ko? Ang kapatid mo ay si Elara Vance? At ang tagapagmana ng mga Vance ay si Elara rin. May problema ba? Hinayaan mo pang saktan ng aking kapatid. Ang lakas ng loob mo. Ginoong Vance, wala kaming kasalanan. Hindi talaga namin alam na kapatid mo siya. Binibining Vance, ipagpaumanhin ninyo kami. Ipagpaumanhin ninyo kami. Opo, Ginoong Vance. Nadaya kaming lahat ng taong ito, kaya namin nasaktan si Binibining Vance. Mahabag po kayo, Ginoong Vance. Ang tagal na ninyong kasama ang pamilya Vance. Pero wala pa rin kayong pangunawa. Simula ngayon, tinatanggal na kayo. At ikaw, Silas Jiang, ang tagal mo nang nakaupo bilang pinakamayamang magnate ng lungsod ng Baybayin. Sapat na ang tagal. Panahon na para magbago. Ginoong Vance, bigyan ninyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ginoong Vance, dalhin ninyo sila. Ginoong Vance, ipagpaumanhin ninyo po ako. Ipagpaumanhin ninyo ako. Bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Binibining Vance, hindi namin sinasadya na masaktan kayo kanina. Nadala lang kami sa kasinungalingan ng taong ito. Oo, Binibining Vance. Tutulungan namin kayong turuan sila ng leksyon. Umalis kayo sa daan. Tama na ang salita. Dalhin ninyo sila. Wala na tayo. Wala na talaga tayo. Tayo ang may kagagawa nito. Narito na ang tagapangulo. Tagapangulo Vance. Ethan, puntahan mo ang tagapangulo Vance at tanungin mo kung ano ang nangyayari. Tagapangulo Vance, kailangan niyo akong iligtas. Sino ka? Ako ito, ang napili ninyong manugang, si Ethan Reed. Ano? Ito ang kontrata sa kasal na kayo mismo ang nagbigay sa akin. Espesyal akong pumunta rito para sa handaan sa kaarawan ni Binibining Vance. Ang handaan sa kaarawan. Tatay,
Pero ang panganay niyong anak, kahit paliwanag ay hindi hiniling. Pinapalayas ako ng kanyang mga tauhan. Kailangan niyo akong ipagtanggol dito. Damian, ano ang nangyayari? Ginagamit nila ang pangalan ng pamilya Vance para apihin ang aming kapatid. Binibigyan ko lang sila ng sarili nilang gamot. Hindi, sandali. Imposibleng si Elara ang tagapagmana ng mga Vance. Matagal na akong kasama niya. Kilalang kilala ko siya. Kung siya ang tagapagmana ng mga Vance, alam ko sana. Kung hindi siya, sino? Aking sariling kapatid siya. Paano ko siya makakamali ng pagkakakilanlan? Tagapangulo Vance. Totoo ba ang sinasabi nila? Si Elara ba, talagang anak ninyo? Totoo. Hayaan ninyong ipakilala ko sa lahat. Ito ang aking bunso na anak na babae, si Elara Vance. Ang handaan sa kaarawan ngayon ay para sa kanya. Ano? Elara. Masaya ka bang niloloko mo ako? Akala ko talaga ordinaryong tao ka lang. At ngayon, sasabihin mo sa akin na ikaw pala ang tagapagmana ng mga Vance? Para akong taang nagpapanggap. Walang kamuwang-muwang. Nakakatawa ba ito para sa'yo? Alisin mo ang marurumi mong kamay sa kanya. Ethan, masyado kang nagmamagaling. May ideya ka ba na pinili kong maging ordinaryo dahil lang sa iyo? Na tinalikuran ko ang aking mana dahil sa iyo? Na itinayo ko ang Stellaris Group mula sa wala para sa iyo? Pero ngayon na-realize ko, sa harap ng yaman at kapangyarihan, walang kwenta ang nararamdaman natin. Nagsisisi ako nang makilala kita. Elara. Mali ako, sobrang mali ako. Pasensya na, talagang pasensya na. Ako. Basura ako. Wala akong hiya. Pakiusap, hayaan mo na ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Babawi ako, pangako. Huli na ang lahat. Hindi karapat-dapat ang tulad mo sa aking kapatawaran. Tatay. Paalisin mo siya. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdating sa kaarawan ng aking anak na babae. Tulad ng alam ninyong lahat, ang aking anak na si Elara ay itinatag ang Stellaris Group mula sa wala. At sa kanyang sariling pagsisikap, inangat niya ang kumpanya sa pinakamataas na antas ng industriya. Iyon pa lang ay patunay na magaling siya sa negosyo at sa pamumuno. Kaya, napagpasyahan ko na ipagkatiwala ang buong dibisyon ng alahas ng Apex Holdings sa aking anak na si Elara. Siya ang magiging ganap na tagapamahala. Elara. Maligayang kaarawan, mahal ko. Maligayang kaarawan, Elara. Salamat, tatay at mga kapatid. Elara, ang iyong karera ay talagang sumisikat ngayon. Kaya, ano ang iyong mga plano para sa hinaharap? Plano kong kumuha ng isang pangkat ng mga nangungunang taga-disenyo upang magdisenyo ng mga makabagong alahas para sa mga kabataan. Isasama rin natin ang mga elemento ng ating tradisyonal na kultura. At pagkatapos, Hindi iyon ang tinutukoy ko. Ang ibig kong sabihin ay ang iyong pag-ibig. Binibining Vance, may nag-utos sa akin na lihim na protektahan ka at tulungan ka sa iyong karera. Nalaman ko lang sa iyong kaarawan na nalaman ko na ang taong iyon ay si Tagapangulo Vance. Elara, huwag mong sisihin si tatay. Bilang iyong ama, nag-aalala lang ako sa aking anak na nag-iisa sa labas at hindi sapat ang kaligtasan. Sa tingin ko, itong si Leo Sutton ay napakahusay at magkasundo ang inyong mga personalidad. Ano ang tingin mo sa kanya? ako, Tatay, hindi mapipilit ang pag-ibig. Tatay, ang mga lalaking interesado kay Elara, hindi lang siya ang isa. Kumusta, Tagapangulo Vance? Ikaw si Serafine Chen mula sa Zenith Group. Opo, Tagapangulo Vance. Magkaklase kami ni Elara noong high school, at ngayon ay madalas kaming magtulungan sa mga proyekto sa trabaho. Elara, ngayon ay may dalawang gwapong lalaki sa harap mo. Kaya, sino ang gusto mo? well, pag-usapan natin ito mamaya. Ang kulit ninyong dalawa, sinabihan ko kayong pumunta, at talagang dumating kayo.